Hayaan mo akong sumayaw kasama ang anak mo. Palalakarin ko siya muli. Sabi ng batang walang sapin sa paa sa milyonaryo. Si Don Ricardo de la Vega ay humalahak. Isa kang pulubi. Ano ang alam mo sa medisina? Ngunit nang hawakan ni Nico ang kamay ni Isabela, may nangyaring imposible na nagpatindi ng balahibo niya habang buhay. Musika, si Don Ricardo de la Vega ay nakatanaw mula sa pangunahing balkonaheng kanyang mansyon habang nagtatrabaho ang mga hardinero sa ilalim ng matinding sikat ng araw ngang hapon. Sa edad na 52, siya ang may-ari ng pinaka-prestihiyosong kadena ng mga pribadong ospital sa bansa at bawat pulgada ng kanyang 5 ektaryang ari-arian ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na siya ay higit pa sa ordinaryong tao. Ang mga fountain na gawa sa Italianong marmol, ang mga hardin na dinisenyo ng mga European landscape artist, at ang mansyon na estilong kolonyal na nagkakahalagang mahigit 20 milyong piso, ay tahimik na patunay nga isang lalaki na napakamalan ang tagumpay sa pananalapi bilang pananay ngang tao. Ngunit sa likod na lahat ng karangyaan, mayroong lamat na walang pera ang makapagpapagaling. Sa silangang bahagi ng mansyon, sa isang silid na ginawang pribadong medical suite, ang kanyang anak na si Isabela ay 3 taon nang nakasakay sa wheelchair. 11 taong gulang na siya ngayon at naalala pa rin ni Don Ricardo ang araw ng aksidente na parang kahapon lang nangyari. Ang kotse ay nawala ng kontrol sa madulas na kalsada. Ang masigawang kanyang asawang si Maria ilang segundo bago ang impact, ang nakakapanindig balahibong katahimikan na sumunod. Namatay agad si Maria. Nakaligtas si Isabela, ngunit ang pinsala sa kanyang gulugot ay lubhang malala. Mula nun, milyon-milyon na ang nagastos ni Don Ricardo sa pinakamagagaling na espesyalista sa mundo. Mga doktor mula sa Switzerland, Germany, Estados Unidos, lahat ay nagsuri kay Isabela. Lahat ay dumating sa parehong konklusyon. Ang pinsala ay permanente. Hindi na makakalakat muli si Isabela. Papa. Ang malambing na boses ni Isabela ay pumutol sa kanyang pag-isip. Lumapit siya gamit ang kanyang motorized wheelchair, ang kanyang berdeng mata, katulad ng sa kanyang ina, ay nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at pagpapaubaya na bumabasag sa kanyang puso sa tuwing nakikita niya ito. Prinsesa. Lumuhod si Don Ricardo sa tabi niya, nilalambing ang kanyang boses sa paraang ginagawa lamang niya sa kanyang anak. Sa tingin mo ba, makakasayaw pa ako muli balang araw? Tanong ni Isabela. Bago ang aksidente, isa siyang promising na ballerina. Ang kanyang silid ay puno pa rin ng mga tropeo at litrato nga pagtatanghal kung saan siya nagniningning sa entablado. Naramdaman ni Don Ricardo ang pamilyar na buhol sa kanyang lalamunan. Nagsusumikap ang mga doktor sa mga bagong paggamot, mahal. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ito ay isang pambaba na kasinungalingan na patuloy niyang inuulit, ngunit alam nilang dalawa ang totu. Si Dr. Santos, ang pinakarespetadong neurosurgeon sa buong bansa, ay malinaw. Don Ricardo, nakita ko na ang libu-libong kaso sa aking karera. Ang pinsala ni Isabela ay kumpleto. Walang kilalang paggamot na makapagpapabalik ng ganitong uri ng pinsala. Ikinalulungkot ko, tumango si Isabela. Tulad ng lagi niyang ginagawa kapag binibigyan siya ng kanyang ama ng ganong sagot, at bumalik sa kanyang silid, itinatula ang makontrol ng kanyang wheelchair na may sanay. Nagalaw nga isang taong tinanggap na, kahit masakit, ang kanyang bagong realidad. Naramdaman ni Don Ricardo ang pamilyar na galit na lumalaki sa kanyang dibdib. Ito ay isang pakiramdam na sumasama sa kanya mula ng aksidente, galit sa driver na hindi sumunod sa stop sign, laban sa ulan na nagpagulo sa mga kalsada, laban sa Diyos sa pagkuha kay Maria at pag-iwan kay Isabela ng ganito, at higit sa lahat laban sa kanyang sariling kawalang magawa. Siya, na halos makabili na kahit ano, ay hindi makabili na tanging bagay na tunay na mahalaga. Kinagabihan, tulad ng bawat Huwebes, ilang doktor ang dumating para sa lingguhang pagsusuri kay Isabela. Lahat sila ay kinontrata ni Don Ricardo bilang permanenteng kawani, mga physiotherapist, neurologist, orthopedist, psychologist. Ang medical suite ni Isabela ay mas kumpleto pa kaysa sa maraming pampublikong ospital. May pagbabago ba? Tanong ni Don Ricardo kay Dr. Santos habang pinapanut nila si Isabela na gumagawa ang kanyang nga ehersisyo sa physiotherapy. Wala, sagot ni Dr. Santos na may brutal na katapatan na natutunan ng pahalagahan ni Don Ricardo kahit masakit. Ang sensitivity sa ibabangang pinsala ay nananatiling wala.
walang motor activity. Don Ricardo, sa tingin ko, panahon na para isaalang-alang natin ang pagtuunan ang ating nga pagsisikap sa pagtulong kay Isabela na umangkop sa kanyang bagong buhay sa halip na mahanap ng isang milagrosong lunas na hindi naman umiral. Hindi. Sumabog si Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hanggat may sentimo ako, patuloy kaming maghahanap. Hindi ko alintana kung kailangan kong magdala ng mga doktor mula sa Mars. Bumuntong hininga si Dr. Santos. Sanay na sa maganitong pagsabok. Naintindihan ko ang iyong pagkadismaya. Wala kang naintindihan. Putol ni Don Ricardo. Umuwi ka at matulo ng mahimbing. Kailangan kong makita ang aking anak na nagtatanong sa akin araw-araw kung makakalakat pa siya muli. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa sa mga security guard sa pasilyo. Don Ricardo, may bata sa pangunahing pintuan. Sabi niya, gusto ka niyang makausap. Bata? Anong bata? Tanong ni Don Ricardo na may pakainis. Isang batang kalye, gino, walang sapin sapa at marumi. Marahil ay gustong humingi ng limos. Sinabi ko na sa kanyang umalis, ngunit iginigit niyang makausap ka ng personal. Malapit ng utusan ni Don Ricardo na paalisin ang bata, ngunit may kung anong bagay sa kanyang ekspresyon. Marahil ang pangangailangan na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa isang tao ang nagpabago sa kanyang isip. Hayaan mo siyang pumasok, gusto ko siyang makita. Pakalipas ng 5 minuto, isang batang lalaki na humigit kumulang 12 taong gulang ang inihatid sa pangunahing sala ng mansyon. Tinitigan siya ni Don Ricardo na may halong pakadiri at kuryosidad. Ang bata ay walang sapin sa paa, punit-punit at marumi ang kanyang damit, at ang kanyang magulo na itim na buho ay nakalaglag sa kanyang madilim na mga mata na nakakagulat ay walang ipinakitang takot o hiya. Mayroon sa tindig ng bata sa paraan ngang kanyang direktang pagtingin kay Don Ricardo nang hindi nagtatago ngang tingin na hindi karaniwan para sa isang katulad niya. Ano ang gusto mo? Tanong ni Don Ricardo na may malamig na boses. Ang pangalan ko ay Nico. Sagot ng bata na may malinaw at matatag na boses na hindi akma sa kanyang hitsura. Dumating ako upang mag-alok ng aking serbisyo. Bumulala si Don Ricardo ng isang malupit na halakak. Ang serbisyo mo? At anong serbisyo ang maiaalok ng isang pulubi na katulad mo? Gusto mo bang linisin ang makuadra? Kolektahin ang basura? Dumating ako upang tulungan ang anak mo. Sabi ni Nico nang hindi natitina sa insulto. Natahimik ang sala. Si Dr. Santos na sumunod kay Don Ricardo at pinapanood ang eksena ay nagpalitan ng tingin sa security guard. Naramdaman ni Don Ricardo na namumula ang kanyang mukha sa galit. Ano ang sabi mo? Ang anak mong si Isabela, patuloy ni Nico nang may nakakagulat na kapanatagan. Alam kong nasa wheelchair siya. Alam kong sinabi ng nga doktor sa kanya na hindi na siya makakalakat muli at dumating ako upang sabihin sa iyo na kaya kong palakarin siya muli. Ang tawa na lumabas kay Don Ricardo ay napakalakas at malupit na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tiningnan ni Dr. Santos ang bata na may halong awa at pagkabihani. Baliw ba ang batang kalye na ito? Ito ang pinakawalang katuturan na narinig ko sa buong buhay ko. Pinunasan ni Don Ricardo ang kanyang luha mula sa tawa. Bata, itong doktor dito ay ang pinakarespetadong neurosurgeon sa buong bansa. Nagsagawa na siya nga operasyon sa mga presidente at sikat na personalidad. At ikaw, isang pulubing walang sapin sa paa na malamang ay hindi marunong magbasa, ay naniniwala na kaya mong gawin ang hindi niya kaya. Hindi ko sinabing operahan siya, sagot ni Nico. Sinabi kong kaya ko siyang palakarin muli. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo sa bata. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa panunuya tungo sa isang bagay na mekana mas madilim. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Sa tingin ko, isa kang manloloko. Malamang ay narinig mo ang tungkol sa aking anak at dumating ka upang subukang kunan akong pera gamit ang mga huwat na pag-asa. Hindi ko gusto ang pera mo, sabi ni Nico. Kung gayon, ano ang gusto mo? Tiningnan siyang bata ng diretso sa mata. Gusto kong payagan mo akong sumayaw kasama siya. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig ang tikta ng lumang orasan sa dingding. Kumurap si Don Ricardo. Sigurado na mali ang kanyang narinig. Ano? Ano ang sabi mo? Payagan mo akong sumayaw kasama ang anak mo? Ulit ni Nico na may kapanatagan. Palalakarin ko siya muli, ngunit kailangan mo munang payagan akong sumayaw kasama siya. Naramdaman ni Don Ricardo na may bumabali sa loob niya. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang sakit nang makita ang kanyang anak na naghihirap. Gumastos siya ngang milyon-milyon sa paghahanap ng lunas. Nawalan siya ngang tulog, kapayapaan,
at halos ng kanyang katinuan sa proseso. At ngayon, ang pulubing batang itong hamak na bata mula sa kalye ay naglakas loob na kutyain ang kanyang sitwasyon. "Lumabas ka," sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay punong galit na nakpaatras sa security guard. "Palabasin mo siya sa aking ari-arian ngayon at kung lalapit ka pa sa aking bahay, tatawag akong pulis." Ngunit hindi gumalaw si Nico. Hindi man lang siya kumurap sa pagsabog ng galit. "Don Ricardo," sabi ni Nico na ang kanyang boses ay biglang nakaroon ng autoridad na hindi akma sa kanyang edad o hitsura. "Alam kong galit ka, alam kong nagdusa ka, alam kong handa kang gawin ang anumang bagay upang makita si Isabela na makalakat muli at narito ako dahil kaya kong gawin iyon. Isa kang impostor." Naramdaman ni Don Ricardo ang ugat sa kanyang lig na pulso. Isang charlatan na nagpapakinabang sa sakit ng iba. "Kung ako ay isang impostor," sagot ni Nico, "ano ang mawawala sa iyo kung hahayaan mo akong subukan? Ikaw mismo ang nagsabi na nasubukan mo na ang lahat. Lahat ng doktor, lahat ng pagamot. Ano ang mawawala sa iyo kung bibigyan mo ako ng pagkakataon?" Umayos nga lamunan si Dr. Santos. "Don Ricardo, marahil ay dapat nating pakinggan." Katahimikan, bumaling si Don Ricardo sa doktor. "Seryoso, bibigyan mo ngang kredibilidad ang itong batang kalye na ito?" "Hindi ko sinasabing may kredibilidad siya," sagot ni Dr. Santos ng mahinahon. "Ngunit natutunan ko sa aking karera na minsan ang medisina ay hindi nagtataglay neglahat nege sagot. Nakakita ako ng mga bagay na hindi may paliwanag na siyensya." Tiningnan ni Don Ricardo ang doktor at ang bata. Pakiramdam niya ay nababaliw na ang mundo. "Ito ay lubhang walang katuturan, Papa." Isang maliit na boses ang nakpalingon sa lahat. Pumasok si Isabela sa sala gamit ang kanyang wheelchair. Naakit na mga sigaw. Tiningnan niya si Nico ng may kuryosidad. Sino siya? Naramdaman ni Don Ricardo ang takot. Ayaw niyang marinig ni Isabela ang mga huwad na pangako ng impostor na ito. Ayaw niyang magtago siya ngang pag-asa na magre-resulta lamang sa mas matinding sakit. Wala, prinsesa, isang bata lang napaalis na, ngunit patuloy na nakatingin si Isabela kay Nico at may kakaibang nangyari sa pagitan nila. Ngumiti ang bata sa kanya, hindi nang may awa o pagpapakumbaba, kundi nang may tunay na init na nagpangiti ng mahiyain kay Isabela. "Kumusta, Isabela?" malambing na sabi ni Nico. "Ang pangalan ko ay Nico. Mahilig ka bang sumayaw?" Ang tanong ay tumama kay Isabela na parang sampal. Agad na napuno na luha ang kanyang mamata. Hindi ako makakasayaw," bulong niya. "Hindi pa," sagot ni Nico. "Ngunit makakasayaw ka. Kung papayagan akong papa mo, tuturuan kitang sumayaw muli." Naramdaman ni Don Ricardo na para siyang nakasaksingeng isang hindi mapapatawad na kalupitan. Ang batang ito ay nagbibigay ng huwad na pag-asa sa kanyang anak at iyon ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. "Tama na," lumapit si Don Ricardo kay Nico at marahas na hinawakan ang kanyang braso. "Sinabi ko sa iyong umalis. Hindi ko papayagan na punuin mo ang kasinungalingan ang ulo ng aking anak." Ngunit nang hawakan niya ang braso ni Nico, naramdaman niya ang isang kakaibang init, isang init na hindi normal, na parang ang katawan ng bata ay naglalabas na init sa paraang walang katuturan. Agad na binitawan ni Don Ricardo ang braso, nalilito. Tiningnan siya ni Nico ng may mamadilim na mata na tila nagtatago ng masinaunang lihim. "May 3 araw ka para magpasya, Don Ricardo. Pagkatapos niyan, aalis ako at hindi mo na ako makikita muli. Ngunit kung papayagan mo akong sumayaw kasama si Isabela, ipinapangako ko sa iyo na makakalakad siya muli." "Bakit 3 araw?" tanong ni Don Ricardo. Kinamumuhian ang kanyang sarili sa pagpapatuloy pa ng pag-usap na ito. "Dahil," sagot ni Nico, "sa 3 araw ang 12 kaarawan ni Isabela at magiging perpektong regalo iyon, hindi ba? Na makagawa siya ng kanyang unang hakbang sa araw na iyon." Naramdaman ni Don Ricardo na para siyang sinipasatiyan. Paano nalaman ng batang ito na sa 3 araw ang kaarawan ni Isabela? Hindi ito pampublikong impormasyon. Nagtago ang pamilya mula ng aksidente. "Paano mo nalaman iyan?" bulong niya. Ngumiti lang si Nico ng misteryoso. 3 araw, Don Ricardo, pag-isipan mo ng mabuti. At nang hindi na naghintay na ihatid, umikot ang bata at lumakad patungo sa labasan. Ang kanyang ngapang walang sapin ay nagiwan ng malilit na bakas ng alikabok sa malinis na marmol ng sahig. Si Don Ricardo, si Dr. Santos, ang guwardiya. At si Isabela ay pinanot siyang umalis.
bawat isa ay nagproseso ngangyari sa iba't ibang paraan. Nang sumara ang pangunahing pintuan sa likod ni Nico, tiningnan ni Isabela ang kanyang ama na may isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang mamata sa loob ng 3 taon pag-asa. At iyon mismo ang pinakakinakatakutan ni Don Ricardo. Sa loob ng sumunod na 24 oras, hindi maalis ni Don Ricardo sa kanyang isip ang imahan ng batang walang sapin sa paa na nakatingin sa kanya ng may mga matang tila nakakaalam ng napakaraming bagay. Ginugol niya ang gabi sa pagtalikot balik sa kanyang kama, nagpapalit-palit sa pagitan na katiyakan na si Nico ay isang simpleng charlatan at ang nakakabagabag na tanong, paano niya nalaman ang tungkol sa kaarawan ni Isabela. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag si Don Ricardo ng emergency meeting kasama ang lahat ng kanyang medical team. 5 espesyalista ang umupo sa paligid ng conference table sa kanyang pribadong opisina. Si Dr. Santos, ang physiotherapist na si Monica Reyes, ang psychologist na si Dr. Garcia, ang neurologist na si Dr. Patricia Mendoza, at ang orthopedist na si Dr. Cruz. Gusto kong maging ganap kayong tapat sa akin, simula ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa kakulangan sa tulog. Mayroon bang anumang posibilidad na mabawi ni Isabela ang paggalaw ng kanyang mabinti? Ang doktor ay nakpalitan ng hindi komportableng tingin. Si Dr. Santos ang unang nagsalita. Don Ricardo, marami na tayong pag-usap tungkol dito at pag-usapan natin muli. Hinampas ni Don Ricardo ang mesa. Gusto kong suriin ninyo ang lahat. Bawat scan, bawat pagsusuri, bawat tala sa kanyang medical record. Gusto kong pangalawang opinyon, pangatlo, ika-10 kung kinakailangan. Sumandal Sidra, Mendoza. Don Ricardo, naiintindihan namin ang iyong pagkadismaya, ngunit nasuri na namin ang kaso ni Isabela mula sa lahat ng posibleng anggulo. Ang pinsala sa kanyang spinal cord ay kumpleto, walang senyales ng nerve regeneration. Sa kasalukuyan, walang kilalang medikal na siyensya na at ang hindi medikal na siyensya, putol ni Don Ricardo. Ang katahimikan na sumunod ay tense. Maingat na nagsalita si Dr. Garcia, ang psychologist. Ano ang eksakto mong ibig sabihin? Tumayo si Don Ricardo at lumakad patungo sa bintana. Mga alternatibong therapy, energy healing, acupuncture, chiropractic, anumang hindi pa natin nasubukan. Bumuntong hininga ng malalim si Dr. Santos. Don Ricardo, napag-usapan na natin ito dati. Marami sa mga therapy na iyon ay walang siyentipikong basehan. Ang ilan ay direktang mapanlinlang. Ayaw nating ilantad si Isabela sa ilantad sa ano, biglang bumaling si Don Ricardo. Sa pag-asa, sa posibilidad, sinabi na ninyo sa kanya na wala nang magagawa. Ano pa ang mawawala sa kanya? Malambing na nagsalita si Monica, ang physiotherapist na nakatrabaho ni Isabela mula ng aksidente. Don Ricardo, ang aking pag-aalala ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. Nakagawa si Isabela ng hindi kapani-paniwalang pagunlad sa pagtanggap ng kanyang bagong realidad. Natuto siyang maging independent sa kanyang wheelchair. Nagsimula siyang ngumiti muli, nakahanap siyang nga bagong hilik. Kung ilalantat natin siya sa mga paggamot na nanganakong pagalingin siya at mabibigo, maring sirain nito ang lahat ng iyon ang psychological progress. Nagtatanong siya kung makakabalik pa siyang sumaya. Bulong ni Don Ricardo, kahapon. Bago dumating ang batang iyon, tinanong niya ako kung makakasayaw pa ba siya muli balang araw. Nanatiling tahimik ang mga doktor dahil walang salita ng pag-alif para sa ganong uri nga sakit. Gawin ninyo akong pabor, sabi ni Don Ricardo sa huli. Saliksikin ninyo ang lahat tungkol sa spontaneous healing. Mga dokumentadong kaso nga mga taong nabawi ang paggalaw ng sabihin ng mga doktor na impossible. Dapat mayroong isang bagay, isang tao sa isang lugar na nagawa ang impossible. Tumango si Dr. Santos ng dahan-dahan. Gagawin namin ang pananaliksik, Don Ricardo, ngunit huwag kang umasa ng walang batayan. Matapos umalis ang mga doktor, nanatili si Don Ricardo mag-isa sa kanyang opisina, nakatanaw sa bintana patungo sa mga hardin kung saan madalas tumakbo si Isabela noong bata pa siya. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik kay Nico. Mayroong isang bagay sa batang iyon, isang bagay na lumalaban sa lahat ng lohika at katuwiran. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang personal assistant, si Aling Nena, na may dalang tray ng kape. Nagtatrabaho siya para sa pamilya de la Vega sa loob na 30 taon at isa sa ilang taon na tunay na nirerespeto ni Don Ricardo. Don Ricardo, malambing niyang sabi, narinig ko ang tungkol sa batang dumating kahapon. Mabilis kumalat ang balita sa bahay na ito. Mapait ang sabi ni Don Ricardo.
Hindi tumitigil si Isabela sa pag-usap tungkol sa kanya. Sabi niya, may mababait siyang mata. Nang tingnan siya, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Patuloy ni Aling Nena, naramdaman ni Don Ricardo ang buhol sa kanyang tiyan. Isa lamang siyang charlatan. Aling Nena, isang batang kalye na malamang ay narinig ang tungkol kay Isabela at dumating upang samantalahin ang aming sitwasyon. Siguro, sabi ni Aling Nena habang inilalagay ang tasaang kape sa harap niya. O baka hindi. Alam mo ba kung saan nanggaling ang batang iyon? Sino talaga siya? Ano ang ibig mong sabihin? Matagal na akong nabubuhay, Don Ricardo. Nakakita akong mga bagay na hindi may paliwanag ng siyensya. Ang lola ko ay isang albularyo sa kanilang bayan. Naglalakbay ang matao ng ilang araw para makita siya dahil kaya niyang magpagaling sa pamamagitan lamang ng pagpapatong ng kanyang nga kamay sa mga tao. Tiningnan siya ni Don Ricardo nang may pagdududa. Aling Nena, huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa pamahiin na iyan. Hindi ito pamahiin kung gumagana. Putol ni Aling Nena ng matatak. Nakita ko ang aking lola na nagpagaling ng isang bata na isinuko ng mga doktor. Nakita ko ang sarili kong mamata. Ang bata ay may napakataas na lagnat na sinabi ng mga doktor na hindi na siya abot sa umaga. Ginugol nga lola ko ang gabi kasama niya, nagdarasal at inilalagay ang kanyang makamay sa kanyang no. Pagsikat ng araw, nawala ang lagnat. Lumaki ang batang iyon, naging doktor, at ngayon ay may sarili ng maanak. Iyan ay nakataon. Ang immune system bata tawagin mo kung ano ang gusto mo, sabi ni Aling Nena. Ngunit hindi lahat sa mundong ito ay may paliwanag ng medikal na siyensya. Minsan may mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Matapos umalis si Aling Nena, ginugol ni Don Ricardo ang sumunod na oras sa paghahanap sa internet tungkol sa mga kaso ng milagrosong pagaling. Nakakita siya ng 12 ng kuwento. Mataong nasa tsoma na nagising pagkatapos ng maraming taon. Maparalitiko na nakakalakat muli, masakit na walang lunas na nawala ng walang medikal na paliwanag. Tinawag ng mga doktor ang mga ito na spontaneous remission o statistical anomaly. Ngunit nagtaka si Don Ricardo kung mayroon pa bang iba. Nang gabing iyon, nagpasya siyang hanapin si Nico. Kung ang bata ay talagang nakatira sa kalye, hindi ito malayo. Inutusan ni Don Ricardo ang kanyang driver na dalhin siya sa pinakamahirap na lugar sa lungsod, isang lugar na karaniwan niyang iniwasan. Puno nga mga bahay na sira-sira at mga kalsadang walang semento. Gino, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Tanong na driver na may pakaalala. Hindi ligtas ang kapitbahayan na ito. Magmaneho ka lang, sagot ni Don Ricardo. Nagmaneho sila sa mga kalsada kung saan ang mga batang walang sapin sa paa ay naglalaro sa mga putikan, kung saan ang mga babae ay naglalaba sa mga balde sa labas ng kanilang simpleng bahay, kung saan ang mga walang trabahong lalaki ay nakaupo sa makanto na may walang laman na tingin. Naramdaman ni Don Ricardo ang halong pagkadiri at pagkakasala. Nabuhay siya sa buong buhay niya sa isang bubble ng pribilehiyo. Napapalibutan ng karangyaan nang hindi man lang nag-isip kung paano nabubuhay ang kalahati ng mundo. Pagkatapos ng isang oras ng walang bunga na paghahanap, malapit na siyang sumuko nang may makita siya na nagpatigil sa kanya. Sa isang maliit na abandonadong plaza, may isang grupo ng batang kalye na naglalaro at sa gitna, sumasayaw ng walang sapin sa paa sa basag na semento. Ay si Nico. Lumabas si Don Ricardo na kotse at dahan-dahang lumapit. Ang nakita niya ay nagpatindig ng balahibo niya. Hindi lamang sumasayaw si Nico, kundi ginagawa niya ang mga classical ballet movements na may katumpakan at ganda na magpapaluha sa sinumang profesional na maestro. Ang kanyang mapaang walang sapin ay gumagalaw sa maruming sahig na parang nasa entablado siya ng pinakaprestihiyosong teatro sa mundo. Pinapanood siyang ibang mabata ng may pagkabihani na parang nasasaksihan silang mahika. Nang matapos ang impromptu na pagtatanghal, nagpalakpakan at nagtawanan ang mabata. Formal na yumuko si Nico, nakangiti. Noon niya napansin si Don Ricardo na nakatanaw mula sa malayo. Naktama ang kanilang mata at hindi naman nagulat ang bata na makita siya doon. Lumapit si Nico. Naglalakad ng may kumpiyansa na patuloy na nagpapalito kay Don Ricardo. Don Ricardo, sabi niya na parang nahihintay siya sa kanya. Nagbago ba ang isip mo? Saan mo natutunan sumayaw ganyan? Tanong ni Don Ricardo sa halip na sumagot. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang ganong uri ng kakayahan ay nangangailangan ng maraming taon ng profesional na pagsasanay, nangangailangan ng pera, mamahaling guro, access sa mga ballet academy,
Paano possible na ang isang batangkali? Ang isang batangkali ay hindi maring magkaroon ng talento, putol ni Nico, ngunit hindi nang may galit, kundi nang may kapanatagan na nagpapalakas pa sa kanyang masalita. Ang isang batangkali ay hindi maaring maging pambihira, naramdaman ni Don Ricardo ang hiya. Hindi ko ibig sabihin eksakto iyon ang ibig mong sabihin, sabi ni Nico. Ipinapalagay mo na dahil ako ay walang sapin sa paa at marumi ang aking damit, hindi ako maaring magkaroon ng kaalaman o kakayahan. Ito ang parehong dahilan kung bakit mo ako kinutya kahapon. Dahil para sa iyo, ang halaga ng isang tao ay tinutukoy ng kanyang hitsura at kanyang pera. Ang masalita ay tumama kay Don Ricardo na parang masampal. Iyon mismo ang naisip niya, kahit kailan ay hindi niya ito aminin ng malakas. Ang aking ina ay isang mananayaw. Patuloy ni Nico, ang kanyang boses ay lumambot. Bago siya magkasakit, siya ang pinakamagaling na mananayaw na nakilala ko. Itinuro niya sa akin ang lahat ng alam ko. Itinuro niya sa akin na ang pagsayaw ay hindi lamang paggalaw, ito ay komunikasyon. Ito ay isang paraan upang hawakan ang kaluluwa ng ibang tao nang walang sinasabing anumang salita. Ang iyong ina ay hindi natapos ni Don Ricardo ang tanong. Namatay 2 taon na ang nakakaraan, sagot ni Nico, cancer. Sinabi ng doktor na mayroon siyang 6 na buwan. Nabuhay siya ng 2 taon padahil tumanggi siyang sumuko bawat araw. Gaano man kalaki ang sakit na naramdaman niya, sumayaw siya. Sabi niya, hanggat kaya niyang sumayaw, tunay siyang buhay. Naramdaman ni Don Ricardo ang buhol sa kanyang lalamunan. Ikinalulungkot ko hindi ko kailangan ang iyong awa, sabi ni Nico. Kailangan kong magtiwala ka sa akin. Karapat dapat si Isabela ngang pagkakataong makaramdam ngang tunay na buhay muli. At may bibigay mo iyon sa kanya sa pagsayaw kasama siya. Ngumiti si Nico ng misteryoso. Ang sayaw ay paraan lamang, Don Ricardo. Hindi ito ang layunin. Kapag 2 tao ang tunay na sumasayaw ng magkasama, kapag ang kanilang magkaluluwa ay nakokonekta sa pamamagitan ng paggalaw, maring mangyari ang mabagay na hindi may paliwanag ng siyensya. Iyan ay parang murang mistisismo, sagot ni Don Ricardo, ngunit nawalan ng pananali ang kanyang boses. Tawagin mo kung ano ang gusto mo, nakibit balikat si Nico. Ngunit alam mong sinasabi ko ang totoo, nararamdaman mo ito. Kaya ka lumapit upang hanapin ako. Hindi may kakaila ni Don Ricardo iyon. Mayroon sa batang ito, isang bagay na lumalaban sa lahat ng lohika, ngunit nagpapakita ng malalim na bahagi ng kanyang pagkatao na natutulog sa loob ng maraming taon. Kung papayagan kitang gawin ito, dahan-dahang sabi ni Don Ricardo, at mabibigo ka, tuluyang masisira si Isabela. Ang pag-asa na ibibigay mo sa kanya ay lalo lamang magpapalala sa sakit. At kung hindi ako mabibigo, tanong ni Nico, at kung talagang kaya kong palakarin siya muli, sulit ba ang panganib? Iyon ang katanungan ng ₱1,000,000. Naalala ni Don Ricardo, si Isabela, nagtatanong kung makakasayaw pa siya balang araw. Naalala niya ang mamatang kanyang anak na punong pag-asa na dahan-dahang namatay sa loob ng 3 taon. Naalala niya ang posibilidad, gaano mang kalayo, na maaaring tama ang kakaibang batang ito. 2 araw, sabi ni Don Ricardo sa huli. 2 araw na lang bago ang kaarawan ni Isabela. Kung pupunta ka bukas ng gabi, papayagan kitang sumayaw kasama siya. Ngunit kung magdulot ka ng emosyonal na sakit sa kanya sa anumang paraan, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakalapit sa aking pamilya muli. Solemne na tumango si Nico, bukas ng gabi kung gayon, sa 7:00. At Don Ricardo, ihanda mo ang iyong puso para sa isang himala. Habang bumabalik si Don Ricardo sa kanyang kotse, hindi niya mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Bumalik si Nico sa ibang nga batangkalye at sumasayaw muli. Ang kanyang nga galaw ay napaka-perpekto at napakaganda na tila imposible para sa isang bata na ganon ang edad at sa ganong kalagayan. Pinaharurot ng driver ang kotse at habang papalayo sila sa mahirap na lugar, naramdaman ni Don Ricardo ang isang bagay na hindi niya. Naramdaman sa loob ng 3 taon isang maliit na kislap, halos hindi halata, pag-asa, at iyon ang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa anupamang bagay. Kinagabihan, nang dumating siya sa bahay, nakita niya si Isabela sa kanyang silid na nanonood ng mga video ng kanyang ballet performance. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi habang pinapanood niya ang kanyang sarili noong 9 na taong gulang na gumagawa ng perpektong piruetes sa entablado. Prinsesa, sabi ni Don Ricardo habang umupo sa tabi niya, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan kong alalahanin kung ano ang pakiramdam, bulong ni Isabela.
Sinusubukan kong alalahanin kung paano igalaw ang aking mga binti. Tumalon, umikot. Bawat araw ay nakakalimutan ko pa ng kaunti. Naramdaman ni Don Ricardo na nabasag ang kanyang puso. Isabela, may kailangan akong sabihin sa iyo. Itinigil niya ang video at tiningnan siya gamit ang mga berdeng mata na labis na nagpapaalala kay Maria. Ang batang dumating kahapon, si Nico, ay darating bukas ng gabi. Agad na lumiwanag ang mata ni Isabela. Seryoso, sasayaw siya sa akin, may susubukan siya, maingat na pinili ni Don Ricardo ang kanyang salita. Ngunit prinsesa, kailangan mong maintindihan na malamang ay hindi ito gagana, ayaw kong magkaroon ka ng maling pag-asa. Papa, hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Nabuhay ako ng 3 taon nang walang pag-asa. Tinanggap ko na malamang ay hindi na ako makakalakat muli. Ngunit, alam mo, nang makita ko si Nico kahapon, may naramdaman ako. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit naramdaman ko na parang-parang, baka may mahika pa rin sa mundo. Niyakap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Itinatago ang kanyang mukha sa buhok nito upang hindi niya makita ang luha sa kanyang mata. Sana maibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Mahal ko, nagawa mo na, Papa, bulong ni Isabela. Binigyan mo akong pagmamahal at ngayon ay binibigyan mo akong pag-asa. Mas higit pa iyan sa mayroon ang maraming tao. Habang niyayakap siya ni Don Ricardo, may napagtanto siyang mahalaga. Masyado siyang nakatuon sa pagpapagaling ng katawan ni Isabela kaya nakalimutan niyang alagaan ang kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang pinakamagagaling na doktor, binili ang pinakamagagaling na kagamitan, ngunit hinayaan niyang mawala sa kanyang anak ang kislap ngang buhay na minsan ay nakpagningning sa kanya. At kung ang kakaibang batang ito na nagngangalang Nico ay makapagbabalik na kislap na iyon, kahit hindi nito pagalingin ang kanyang gabinti, marahil ay sapat na iyon. O marahil, baka, kaya niyang gawin ang 2 bagay. Isang araw na lang upang malaman. Ang arawng kwentro ay nagsimula sa isang kulay abong kalangitan na nagbabanta ng bagyo. Si Don Ricardo ay halos 2 oras lamang natulog. Patuloy na nagigising sa bangungot kung saan muling lumalakad. Si Isabela at pagkatapos ay muling bumabagsak. Nang alas 6 umaga, sumuko siya sa pagtulog at bumaba sa kanyang opisina. Pagsapit ng alas 10, muling nagpatawag siya ng kanyang medical team. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang hiling. Gusto kong naroon ang lahat ngayong gabi, sabi niya ng walang pambungad. Sa alas 7 gabi sa ballroom, napakunot ang noni Dr. Santos. Ang ballroom, Don Ricardo, ano ang pinaplano mo? Isang eksperimento, sagot niya. At kailangan ko nga profesional na saksi. Kung may magkamali, gusto kong naroon kayo upang agad na mamagitan. Nagpalitan ng nag-alalang tingin si Dra, Mendoza at Monica, ang physiotherapist. May kinalaman ba ito sa Batang Kalye? Sabi ni Don Ricardo, ito ay kabaliwan. Simula ni Doc Santos, naroon kayo, putol ni Don Ricardo na may autoridad na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Alas 7 gabi, huwag kayong malate. Ang natitirang bahagi nga araw ay lumipas sa isang ulap ngang pagkabalisa. Sinubukan ni Don Ricardo na magtrabaho sa kanyang dokumento, suriin ang financial report, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Isabela. Ginugol niya ang umaga sa paghahanda. Pagpili ng kanyang paboritong damit, isang asul na langit na binili sa kanya ni Maria bago ang aksidente. At pinayagan si Aling Nena na suklayin ang kanyang buhok ng madetalyadong tirintas. Papa, sa tingin mo ba ay tunay na marunong sumayaw si Nico? Tanong ni Isabela sa oras ng tanghalian. Ang kanyang mata ay naniningning sa emosyon na hindi nakita ni Don Ricardo mula bago ang aksidente. Nakita ko siyang sumayaw, prinsesa, sagot niya ng tapat, pambihira siya. Tulad ni Mama, ang tanong ay tumama kay Don Ricardo sa dibdib. Si Maria ay isang amateur ballerina bago magpakasal at siya ang nagpatala kay Isabela sa mga klase ng ballet. Ang makita ang kanyang anak na sumasayaw ay parang nakita si Maria na muling nabuhay. O bulong niya, tulad ni Mama. Alas 6:30, ang ballroom ng Mansion de la Vega, isang lugar na hindi nagamit mula nang mamatay si Maria, ay binuksan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang French window ay nakaharap sa mga hardin na ngayon ay madilim na dahil sa mga ulap ng bagyo. Ang makristal na chandelier ay sinindihan, binabalot ang pinakintap na sahig na kahoy ng gintong liwanag. Dumating ng eksakto ang doktor, ang kanilang ekspresyon ay nagiba sa pagitan ng profesional na kuryosidad at tunay na pag-aalala.
Dinala ni Dr. Santos ang kanyang medical bag, malinaw na handa para sa anumang emergency. Inilagay ni Monica ang kanyang portable monitoring equipment. Iginiit na kung gagawin ni Isabela ang anumang uri ng pisikal na aktibidad, kailangan nilang i-monitor ang kanyang vital signs. Alas, 7:05. Dinala si Isabela sa ballroom sakay ng kanyang wheelchair. Suot niya ang kanyang asul na damit, ang kanyang buhok ay nakatirintas na may puting laso at sa kanyang mukha ay may ekspresyon na bumabasag at nagpapagaling. Sa puso ni Don Ricardo nang sabay-sabay dalisay at mahina na pag-asa, dumating ang alas 7. Pagkatapos ay alas 7:05, alas 7:10. Nasaan na siya? Tanong ni Dr. Garcia habang tiningnan ang kanyang relo. Naramdaman ni Don Ricardo ang pagkabahala na lumalaki sa kanyang dibdib. Paano kung hindi dumating si Nico? Paano kung lahat ay isang malupit na biro? Tiningnan niya si Isabela. Nakita kung paano nagsimulang magbago ang pag-asa sa kanyang nga matatungo sa pagkadismaya at naramdaman niya ang matinding galit sa batang naglakas loob na gawin ito. Pagkatapos, alas 7:00, narinig nila ang mahinang katok sa pangunahing pintuan. Pumasok si Aling Nena sa sala, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Don Ricardo, nandito na ang bata. Ngunit ano, may kasama siya. Mabilis na lumabas si Don Ricardo patungo sa foyer. Dun, sa ilalim ng chandelier ngang entrada, ay si Nico, ngunit hindi na siya ang batang walang sapin sa paa at marumi tulad ng dati. Nakasuot siya ngang simpleng kasuotan, ngunit malinis, malinaw na hiniram o nahanap sa isang thrift store. Ang kanyang buhok ay nakasuklay pabalik at ang kanyang mapa, sa pagtataka ni Don Ricardo, ay nakasuot ng luma ngunit gumaganang sapatos ng balet para sa lalaki. At sa likod niya ay may isang maliit na matandang babae na nakasandal sa tungkod. Ang kanyang mukha ay may libu-libong kulubot, ngunit ang kanyang mamata, na may kaparehong madilim na kulay ngang kay Nico, ay nagnining ng may tindi na lumalaban sa kanyang edad. Don Ricardo, formal na yumuko si Nico. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking lola, si Lola Elena. Iginigit niyang sumama. Humakbang pasulong ang matandang babae. Sinuri si Don Ricardo na may tingin na tila tumagos sa kanya. Kaya ikaw ang mayaman na lalaki na hindi naniniwala sa mga himala. Ang boses ng matandang babae ay malambing, ngunit may bigat na nagparamdam kay Don Ricardo na parang hinuhusgahan siya ng isang may sinaunang autoridad. Hindi ko sinabing hindi ako naniniwala simula niya. Hindi mo kailangang sabihin, putol ni Lola Elena. Nakasulat ito sa bawat galaw mo, ngunit nandito ka dahil mas mahal mo ang iyong anak kaysa sa iyong pagdududa. Iyan ay mabuti. Nang hindi naghihintay ng imbitasyon, lumakad ang matandang babae patungo sa ballroom, nakasandal sa kanyang tungkod. Sumunod si Nico at wala nang nagawa si Don Ricardo kundi samahan sila. Nang pumasok sila sa sala, napahalinghing si Isabela. Iba ang hitsura ni Nico, nagbago, at mayroon sa kanyang presensya ngayon na nagparamdam sa hangin ng silit na mas siksik mas puno ng posibilidad. Isabela, lumapit si Nico sa kanya at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair. Tinitignan siya ng diretso sa mata. Handa ka na bang sumayaw? Hindi ko kaya, bulong ni Isabela, nakakaroon ng luha sa kanyang mamata. Hindi pa gumagalaw ang aking mabinti. Ngumiti si Nico. Ngunit hindi tayo sasayaw gamit ang mabinti muna. Sasayaw tayo gamit ang puso. Inabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Tiningnan ni Isabela ang kanyang ama, humihingi ng pahintulot o marahil ay lakas ngang loop. Tumango si Don Ricardo, kahit na pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa pagkabalisa. Inilagay ni Isabela ang kanyang kamay sa kamay ni Nico at sa sandaling naktama ang kanilang mambalat may nangyaring pambihira. Ang medikal na monitor ni Monica ay nagsimulang tumuno, hindi alarma, kundi pagbabago. Mabilis na lumapit si Dra. Mendoza, tiningnan ang readings na may expression ng lubos na gulat. Imposible ito, bulong niya. Ang kanyang heart rate ay nagsisynchronize sa kanya. Ano? Mabilis na lumapit si Don Ricardo, tiningnan ang mga monitor. Sa mga screen, 2 linya, isang pula para kay Isabela, isang asul para kay Nico. Ang gumagalaw sa mga pattern na nagsimulang magpakita ng isa't isa, na parang 2 magkahiwalay, na puso ang natutong tumibok bilang isa. Tumayo si Nico. Hawak pa rin ang kamay ni Isabela. Ipikit mo ang iyong mata, malambing niyang sabi sa kanya. At tandaan, alalahanin kung ano ang pakiramdam ng sumayaw. Huwag mong isipin ang iyong binti, isipin mo ang musika na nabubuhay sa loob mo. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mata.
tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Si Lola Elena, na tahimik na nakmamasid, ay naksimulang humuni. Hindi ito isang makikilalang melodiya, kundi isang bagay na sinauna, isang bagay na tila nakmula sa panahon bago pa ang alaala. Ang kanyang boses, nakakagulat na malakas para sa isang matandang babae, ay bumalot sa salain isang resonance na nagpapakaba sa mismong hangin. Nagsimulang gumalaw si Nico, hindi ito isang tradisyonal na sayo, kundi isang bagay na maluwag at misteryoso, na parang gumagawa siya ng mga hindi nakikitang pattern sa hangin sa paligid ni Isabela. Ang kanyang nga galaw ay napakatumpak, napaka-perpektong ginawa, na kahit si Dr. Santos, na walang alam tungkol sa ballet, ay nakita na may nasasaksihan siyang pambihira. Ano ang ginagawa niya? Bulong ni Don Ricardo. Ginagising niya ang alaala ng kanyang katawan. Sagot ni Lola Elena nang hindi tumitigil sa paguni. Hindi kailanman nakakalimot ang katawan. Ginoong de la Vega, natutulok lang ito at alam ng aking apo kung paano ito gisingin. Patuloy na napakita ang mamonitong ang imposibleng readings. Nababago ang brainwaves ni Isabela, gumagalaw tungo sa pattern na hindi pa nakita ni Dra. Mendoza sa isang pasyente na may ganitong uringang pinsala. Don Ricardo, bulong neurologist ng may pakaapura. Kailangan mong makita ito. Ang bahagi ng kanyang utak na responsible sa paggalaw ay nagsasaaktibo. Hindi ito dapat possible sa kanyang uri ng spinal cord injury. Inabot ni Nico ang kanyang isa pang kamay kay Isabela. Magbukas ka, Isabela. Buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong kaluluwa. Alalahanin mo kung sino ka bago ka nila sabihin kung sino ka hindi maaring maging. Binuksan ni Isabela ang kanyang mata at sa sandaling iyon, nakita ni Don Ricardo ang isang bagay na mapapaluha sa kanya sa loob ng maraming taon sa tuwing naalala niya ito. Sa mga matang kanyang ana ay may pagkilala na parang nakakakita siyang isang bagay na nawala, isang mahalagang bagay na sa wakas ay bumalik sa bahay. Nararamdaman ko sila, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Papa, nararamdaman ko ang aking madaliri sa paa, nakagulo ang sala. Ang madoktor ay lumapit, nagsusuri, nagtetest, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi tumigil si Nico. Patuloy siyang sumasayaw, patuloy niyang hawak ang kamay ni Isabela at patuloy na humuhuni si Lola Elena ng sinaunang melodiya na tila nagmula sa kailaliman ng lupa mismo. Hindi possible. Paulit-ulit na sabi ni Dr. Santos, hindi ito medical na possible. Kung gayon marahil, sabi ni Lola Elena sa wakas ay tumigil sa pahuni. Kailangan mong palawakin ang iyong definition ng possible. Nagsimulang umiyak si Isabela, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang bagay na napakalaki upang pangalanan. At habang patuloy na sumasayaw si Nico sa paligid niya, gumagawa ng mga hindi nakikitang pattern sa hangin. Napaktanto ni Don Ricardo na nasasaksihan niya ang isang bagay na magbabago sa kanyang pagkaunawa sa realidad magpakailanman. Isang imposibleng bagay ang nangyayari sa kanyang ballroom at nagsisimula pa lang ito. Tigilan niyo, sigaw ni Dr. Santos. Binasag ang trance na bumalot sa lahat sa silid. Lumapit siya kay Isabela, marahas na inalis ang kamay ni Nico. Hindi ko papayagan na magpatuloy ang pagpapanggap na ito ng walang nararapat na medikal na pagsusuri. Sa sandaling naputol ang koneksyon nina Nico at Isabela, may nagbago sa hangin ng sala. Para itong isang kuryente na biglang naputol. Napahalinghing si Isabela, nanlaki ang kanyang mamata. Hindi, sigaw niya, desperadong iniabot ang kanyang kamay kay Nico. Nararamdaman ko pa rin sila. Huwag niyo siyang tigilan. Ngunit sinusuri na ni Dr. Santos ang kanyang reflexes. Pinipindot ang iba't ibang punto sa kanyang binti. Nagsasagawa nga, standard neurological test na ginawa na niya ng daan-daang beses sa loob and nakaraang 3 taon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa defensive skepticism tungo sa ganap na pagkalito. Ito ay walang katuturan, bulong niya. Kumuha siya ng instrumento mula sa kanyang maleta. Isang ginagamit upang sukatin ang nerve responses at idinikit ito sa binti ni Isabela. Isabela, nararamdaman mo ba ito? Oo, sagot ni Isabela. Nanginini ang kanyang boses. Nararamdaman ko ito. Mabilis na lumapit si Dra. Mendoza, saan eksaktong ilarawan mo ang pakiramdam? Para itong parang kiliti. Paliwanag ni Isabela habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Para itong kapag namamanhid ang iyong paa at nagsisimulang gumising. Ngunit mas malalim, nararamdaman ko ito sa mga kalamnan. Nagpalitan ng tingin si Dr. Santos at Dra.
Mendoza nang may lubos na gulat. Sa loob ng 3 taon, regular nilang sinuri si Isabela. Bawat test, bawat scan ay nakumpirma ng parehong bagay. Walang senyales ng nerve activity sa ibaba ng pinsala. At ngayon, sa loob lamang ng ilang minuto, may nagbago. Kailangan nating gumawa ng full scan, sabi ni Dr. Santos nang may pagkaapura. Ngayon din, kailangan nating dalhin siya sa ospital. Hindi. Sigaw ni Isabela nang may lakas na ikinagulat ng lahat. Hindi ako pupunta sa anumang ospital. Nico, pakiusap, magpatuloy ka. Nangginginig si Don Ricardo, nakatingin sa kanyang anak, samgalitong doktor, at kay Nico, na nanatiling nakatayo ng tahimik na may kalmadong, ekspresyon na lubhang kaiba sa gulo sa paligid niya. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sa wakas ay tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay halos bulong, direktang tiningnan siya ni Nico. Wala akong ginawa sa kanya, Don Ricardo. Pinapaalala ko lang sa kanyang katawan ang nakalimutan nito. Ang katawan ng tao ay higit pa sa kayang tanggapin ng modernong siyensya. Mayroon itong sariling alaala, isang talino na lampas sa malay na utak. Iyan ay pseudoscience, protesta ni Dr. Santos. Ang pinsala sa spinal cord ay hindi maring baliktarin sa pamamagitan lamang ng pagpapalala sa katawan. At gayon pa man, putol ni Lola Elena. Ang kanyang matandang boses ay humihiwa sa mga pagtutol ng doktor na parang matalim na kutsilyo. Nararamdaman ng bata ang kanyang binti sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Paano ipinapaliwanag iyan ng iyong siyensya, doktor? Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang bibig. Pagkatapos ay sinara. Wala siyang sagot. Si Monica, ang physiotherapist na patuloy na nagmamasid sa mga monitor, ay nagsalita na nanginginig ang boses. Don Ricardo, kailangan mong makita ito. Ang brain activity ni Isabela ay nagpapakita ng mga pattern na hindi pa namin nakikita kailanman. Ang bahagi na responsible sa voluntary movement ay ganap na iluminado. At dito, itinuro niya ang isa pang screen, ang kanyang heart rate. Nang hinawakan siya ni Nico, ang kanyang heart rate variability ay pumasok sa tinatawag nating heart coherence. Isang estado na naunay sa malalim na pagaling at pinabilis na pagaling. Sinasabi mo ba na ito ay totoo? Tanong ni Don Ricardo. Pakiramdam niya ay nagiging likido ang lupa sa ilalim ng kanyang ngapa na talagang may nangyayari. Sinasabi ko, maingat na sagot ni Monica, na nakikita ko ang mga datos na hindi ko may paliwanag sa aming conventional medical understanding. Bumaling si Don Ricardo kay Nico. Paano ito posible? Paano mo ito nagagawa? Tiningnan ni Nico ang kanyang lola na tumango ng may pag-apruba. Lumapit ang bata kay Don Ricardo at nang magsalita siya. Ang kanyang boses ay may kalidad na wala sa kanya dati, isang sinauna, isang karunungan na lumalaban sa kanyang pagkabata. Hindi lang ako tinuruan ng aking ina na sumayaw. Don Ricardo, tinuruan niya ako na ang sayaw ay isang lengguwahe na mas sinauna pa sa mga salita. Ito ang paraan ng direktang pakikipag-ugnayan ng kaluluwa sa katawan. Kapag 2 tao ang tunay na sumasayaw ng magkasama, hindi lamang gumagalaw ang kanilang makatawan, kundi nakokonekta ang kanilang mga enerhiya, makakagawa sila ng isang healing field. Iyan ay parang simula ni Dr. Santos, kabaliwan. Tinapos ni Lola Elena para sa kanya. Para sa mga isip na naniniwala lamang sa kayang sukatin ng mamakina. Ngunit sabihin mo sa akin, doktor, kayang sukatin ng iyong siyensya ang pag-ibig? Maari mo bang ilagay ang pag-asa sa ilalim ng mikroskop? Maari mo bang ipaliwanag kung bakit ang ilang tao ay nakakaligtas laban sa lahat ng pagsubok, habang ang iba na may mas mahusay na prognosis ay namamatay? Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Sa wakas, nagsalita si Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at determinado sa paraang hindi pa narinig ni Don Ricardo sa loob ng maraming taon. Papa, hindi ko alintana kung ito ay siyensya o mahika o himala sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Nararamdaman ko ang aking mabinti at gusto kong subukang tumayo. Isabela, huwag, protesta ni Dr. Santos. Masyadong maaga. Kung talagang may nerve regeneration na nangyayari, ang pilit na paggalaw ay maaring makapinsala, doktor. Putol ni Isabela at may bakal sa kanyang boses. Nang buong respeto, sinunod ko ang iyong payo sa loob ng 3 taon. Nagpasensya ako. Tinanggap ko ang aking malimitasyon. Ngunit ngayon ay may nararamdaman akong iba. Nararamdaman kong nagigising ang aking katawan at susubukan kong tumayo. May pahintulot man o wala.
Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak na nakikita sa kanya ang isang determinasyon na masakit na nagpapaalala sa kanya kay Maria. Ang kanyang asawa ay laging ganun, matapang, determinado, handang hamunin ang anumang balakid. Hayaan mo siyang subukan, mahinang sabi ni Don Ricardo. Ito ay kabaliwan, protesta ni Dr. Santos. Ito ang kanyang katawan, matatak na sagot ni Don Ricardo, at sa unang pagkakataon sa 3 taon, gusto niyang subukang gamitin ito. Hindi ko siya pipigilan. Muling lumapit si Nico kay Isabela at iniabot ang kanyang kamay. Hindi ka patatayo, malambing niyang sabi. Kailangan muna nating gisingin ang mas maraming bahagi ng iyong katawan. Kailangan nating palakasin ang koneksyon sa pagitan ng iyong isip at iyong makalamnan. Ngunit maaari tayong sumubok ng mas maliit na bagay. Ano? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ligaw na pag-asa. Ang igalaw ang iyong magadaliri sa paa. Tila napakaliit na layunin, napakaliit ngunit para kay Isabela na hindi nakagalaw ng isang daliri sa paa sa loob ng 3 taon, ito ay parang umaakyat sa bundok Everest. Hinawakan niya ang makamay ni Nico at muling sa sandaling ang pagawak. Nagsimulang magpakita ang mga monitor ng imposibleng pattern. Nagsimulang humuni si Nico nga parehong melodiya na kinantang kanyang lola dati at habang ginagawa niya ito, inakay niya si Isabela sa mga galaw nga kanyang nga braso. Magalaw nga sayaw na kayang gawin ng kanyang itaas na bahagi ng tatawan. Huwag mong isipin ang iyong magadaliri sa paa. Tagubilin ni Nico habang gumagalaw sila ng makasama. Isipin mo ang musika. Hayaan mong dumaloy ang musika sa iyo. Mula sa iyong puso hanggang sa iyong mahita. Hindi nanggagaling ang sayaw sa mga paa, nanggagaling ito sa kaluluwa. Ipinikit ni Isabela ang kanyang nga mata, gumagalaw kasama si Nico sa kung ano ang tila isang nakaupong sayaw. Ang kanyang nga braso ay dumadaloy. Nang may ganda na nawala sa kanya sa loob ng maraming taon na mechanical na physical therapy. At habang gumagalaw siya, may nangyaring pambihira. Ang mamonitor ay nagpakita ngang tumaas na aktibidad sa kanyang motor cortex. Pinanood na mga doktor ng may pagkabihani at takot habang ang mga readings ay nagpapahiwatik na ang neural signals ay naglalakbay ng lampas sa kung saan dapat possible dahil sa kanyang spinal cord injury. Di Diyos ko, Monica, bulong niya, nagre-rekable siya. Ang kanyang nervous system ay literal na nagre-rekable sa real time. Impossible iyan, bulong ni Dr. Santos, ngunit nawalan ng pananalig ang kanyang boses. Nakikita niya ang madatos ng sarili niyang mamata. Binuksan ni Nico ang kanyang mata at tiningnan si Isabela. Ngayon, subukan mong igalaw ang iyong malaking daliri sa kanang paa. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mata, ang kanyang mukha ay nakukontorsyon sa konsentrasyon. Ang buong sala ay nagpigil nga hininga. Lumuhod si Dr. Santos sa tabi kanyang paa. Nagmamasid ng may tindingang isang taong nasasaksihan ang isang himala. Lumipas ang 10 segundo, 20, 1,000. At pagkatapos, napakalit na halos maisip lang, gumalaw ang malaking daliri sa kanang paa ni Isabela. Hindi ito malaki, halos 1 milimetro, marahil 2, ngunit gumalaw ito. Tiyak, walang duda, gumalaw ito. Papa, sigaw ni Isabela, nanlalaki ang kanyang mamata, punong luha. Gumalaw, naramdaman kong gumalaw. Bumaksak si Don Ricardo sa kanyang matuhod sa tabing ang kanyang anak. Ang kanyang katawan ay nangingini sa pagiyak sa paraang hindi niya naranasan mula ng libing ni Maria. Nakita ko, prinsesa, nakita ko! Naamutla si Dr. Santos, nakatingin ng matindi sa paa ni Isabela na parang isang extraterrestrial na bagay. Kailangan kong idokumento ito. Kailangan kong magsagawa ng mga test, scans. Kailangan kong intindihin. Ang kailangan mo, malambing na sabi ni Lola Elena, ay tanggapin na may mga bagay sa mundong ito na hindi ka inihanda ng iyong edukasyong medikal upang intindihin. Lumapit si Dra. Mendoza kay Nico, tinitignan siya ng may halong pagkamangha at takot. Paano mo natutunan gawin ito? Sino ang nagturo sa iyo? Ngumiti si Nico ng malungkot. Ang aking ina. Sa kanyang mahuling araw, nang ang sakit ay hindi na matiis, natuklasan niya na kapag sumasayaw kami ng magkasama, nawawala ang sakit. Tinawag ito ng mga doktor na placebo, distraction, ngunit alam niya ang totoo. Pinagagaling siyang sayaw sa mga paraan na hindi kayang gawin ng medisina at siya hindi natapos ni Dra. Mendoza ang tanong. Namatay siya sa huli, sagot ni Nico, ngunit nabuhay siya ng 2 taon pa kaysa sa sinabi ng mga doktor na possible at bawat araw sa 2 taong iyon, sumayaw siya. Hanggang sa huling araw niya sa mundong ito, sumayaw siya.
Pinunasan ni Don Ricardo ang luha sa kanyang mata, nakatingin sa pambihirang batang ito na pumasok sa kanyang buhay ilang araw pa lang at nagawa na ang impossible. Ano pa ang kaya mong gawin? Isabella, makakalakat pa ba siya muli? Tiningnan ni Nico si Isabella, na tiningnan siya pabalik ng may mga matang puno ng pag-asa na halos masakit tingnan. Iyon ay depende, sabi ni Nico, kung gaano siya kahanda na maniwala sa impossible. Naniniwala ako, agad na sabi ni Isabella. Ganap akong naniniwala, ngumiti si Nico. Kung gayon, sasayaw ka muli, Isabella. Ngunit hindi ngayong gabi. Kailangan mong magpahinga ang iyong katawan. Kailangan nitong iproseso ang nagsimula ngayong gabi. Babalik ako bukas sa iyong kaarawan. At kung ang lahat ay magiging maayos, gagawa kang iyong unang hakbang sa loob ng 3 taon. Ang katahimikan na sumunod sa pangako na iyon ay sagrado. Walang sinuman ang naglakas loob na basagin ito. Maging ang mas skeptical na doktor na nakakita ngang sapat ngayong gabi upang questionin ang lahat ng akala nilang alam tungkol sa medisina at pagaling. Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nico, hindi ko alam kung sino ka talaga. Hindi ko alam kung isa kang manggagamot, isang guro, isang anghel o simpleng isang pambihirang bata, ngunit may utang akong tawad sa iyo. Bakit? Tanong ni Nico. Sa paghusga sa iyo. Sa pag-akala na dahil ikaw ay mahirap, walang sapin sa paa, iba, hindi ka maaring makaroon ng anumang mahalagang ialok. Sa halos pagkakait sa aking anak na himalang ito dahil sa aking pagmamataas na nagbulag sa akin. Inilagay ni Nico ang isang kamay sa balikat ni Don Ricardo. Hindi ko kailangan ang iyong tawad, Don Ricardo. Kailangan kong matuto ka mula dito. Kailangan mong maintindihan na may kagandahan at mahika sa mga pinaka hindi inaasahang lugar at na minsan ang mataong tila walang masyado ang siyang may pinakamaraming may bibigay. Tumango si Don Ricardo, hindi makapagsalita dahil sa kanyang maluha. Nahanda na si Nico at Lola Elena na umalis. Sa pintuan, bumaling ang matandang babae sa mga doktor na nagtipon. Nakasaksi kayo ngang isang bagay ngayong gabi na hindi may paliwanag ang inyong nga aklataralin, sabi niya. Maari kayong pumili na balewalain ito, tawagin itong anomalya, magpanggap na hindi ito nangyari o maari ninyong palawakin ang inyong pag-unawa sa kung ano ang posible, ang pagpili ay sa inyo. Matapos silang umalis, nanatili ang katahimikan sa ballroom. Si Isabella ay pagod, nagniningning, nagbago. Ang madoktor ay gulat, sinusuri ang kanilang data ng paulit-ulit, at napagtanto ni Don Ricardo na ginugol niya ang pinakapambihirang gabi sa kanyang buhay. Gumalaw ang daliri sa paang kanyang anak. Isang maliit na galaw na kumakatawan sa isang bagay na walang hanggan na mas malaki. Kumakatawan ito sa pag-asa, kumakatawan ito sa posibilidad, kumakatawan ito sa ideya na marahil, baka, totoo ang magahimala. At bukas, sa kaarawan ni Isabella, malalaman nila kung gaano kalayo ang mararating ng himalang iyon. Hindi nakatulog si Isabella ng gabing iyon. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mata, nararamdaman niya ang kiliti sa kanyang mabinti, isang pakiramdam na ganap niyang nakalimutan sa loob ng 3 taon at ngayon ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa anupamang bagay sa mundo. Ginugol niya ang mga oras sa dilim ng kanyang silid, matinding nakokonsentra, sinusubukang igalaw muli ang kanyang mga daliri sa paa. Alas, 3 ngang madaling araw, nagtagumpay siya. Ang malaking daliri ng kanyang kaliwang paa ay gumalaw ng halos 1 milimetro, ngunit sapat na iyon upang mapaluha siya sa kagalakan. Nang pumasok si Aling Nena ng alas 9 ng umaga upang tulungan siya sa kanyang routine sa umaga, nakita niya si Isabella nagising, nagniningning, may malalim na eye bags, ngunit may ilaw sa kanyang mata na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Maligayang kaarawan, bata, malambing na sabi ni Aling Nena. Niyakap siya. Aling Nena, bulong ni Isabella, hawa ang kanyang makamay ng may pagkaapura. Gumalaw muli ang aking madaliri. Kagabi, nang wala si Nico dito, ginawa ko mag-isa. Umupo ang matandang empleyada sa kama, nakakaroon ng luha sa kanyang mamata. Kung gayon, totoo ba? Diyos ko, totoo ba talaga? Hindi rin nakatulog, si Don Ricardo. Ginugol niya ang gabi sa kanyang opisina na nagpapalit-palit sa pagitan ng pagtingin sa mangga. Video na naitala ni Monica mula sa session kahapon at pagbabasa ng paulit-ulit tungkol sa mga kaso ng spontaneous neurological recovery. Alas 7 ng umaga, nang magsimulang lumiwanag ang araw sa mahardin ng mansyon,
nakatanggap siya ngang tawag mula kay Dr. Santos. Don Ricardo, kailangan kitang makita ngayon. Pagkalipas ang 30 minuto, muling nagtipon ang buong medical team sa kanyang opisina. Dala ni Dr. Santos ang isang laptop at ang kanyang mukha ay nagpakita ng halong emosyon at pagkalito na hindi pa nakita ni Don Ricardo sa karaniwang stoic na doktor. Ginugol ko ang buong gabi sa pag-aanalisa ng datos kahapon. Simula niya ng walang pambungat. Kumonsulta ako sa mga kasamahan sa Switzerland, sa Johns Hopkins, sa pinakamagagaling na neurological institution sa mundo. Ipinadala ko sa kanila ang video, ang readings ng mamonitor, lahat. At tanong ni Don Ricardo, mabilis na tumibo ang kanyang puso at walang makapagpaliwanag. Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang laptop, nagpapakita ng mga larawan ng brain scans. Ito ang pinakahuling MRI ni Isabela na kinunan 2 buwan na ang nakakaraan. Dito ay malinaw ninyong makikita ang kumpletong pinsala sa kanyang spinal cord. Walang nerve conduction na possible sa kabilang puntong ito. Lumipat siya sa isa pang larawan. At ito ang readings ng brain activity kagabi. Nakikita ninyo ba ang mailuminadong bahaging ito? Ito ang nga motor region na hindi dapat aktibo dahil sa kanyang uringang pinsala. Hindi lamang sila aktibo, gumagawa sila ng mga bagong neural connections sa real time, sumandal si Dra. Mendoza. Nagsaliksik ako tungkol sa tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili nito at lumikha ng mga bagong neural pathway. Karaniwan itong isang mabagal na proseso na nangangailangan ng buwan o taon ng matinding therapy, ngunit ang nakita namin kagabi ay pinabilis na neuroplasticity sa faktor na 1,000. Mama, ano ang sinasabi ninyo? Tanong ni Don Ricardo, na ang ginawa ni Nico ay nag-activate ng isang uri ng pinabilis na pagaling? Sinasabi namin, maingat na sagot ni Dr. Santos, na nakakita kami ng isang bagay na lumalaban sa aming kasalukuyang pag-unawa sa neurology. Kung may intindihan namin kung ano eksakto ang ginawa ng batang iyon, maaring revolusyonaryo namin ang paggamot and spinal cord injuries para sa milyon-milyong tao. Nagsalita si Dr. Garcia, ang psychologist, sa unang pagkakataon. Iniisip ko ito mula sa ibang pananaw. May mga dokumentadong pag-aaral tungkol sa placebo effect, kung paano ang paniniwala ay maaring mag-activate ng tunay na proseso kung pagaling sa katawan. Ngunit mayroon ding mas malalim ang koneksyon sa pagitan nege-emosyonal na trauma at pisikal na pagbara. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Don Ricardo. Hindi lamang nawalan ng kakayahang gamitin ang kanyang binti si Isabela sa aksidenteng iyon, nawalan din siya ng tiyanyang ina. Naranasan niya ang malaking trauma, pisikal at emosyonal. Posible na ang bahaging ang kanyang pagkaparalisa ay hindi lamang pisikal na pinsala, kundi isang protective response din ng katawan. Isang paraan upang i-freeze ang trauma. Iyan ay parang pseudoscience. Bulong ni Dr. Cruz. 24 oras na ang nakalipas. Lahat ng pinausapan natin ay magiging pseudoscience, sagot ni Dra. Mendoza, ang gunit nakita namin lahat ang parehong bagay. Mayroon kaming data. Hindi na namin ito maaring balewalain. Tumayo si Don Ricardo at lumakad patungo sa bintana. Sa labas, nakita niya ang mga maintenance employee na nagdedekorasyon ng hardin para sa birthday party ni Isabela, mga asul at puting lobo, ang paboritong kulay ni Maria. Kinansala niya ang birthday celebration sa nakaraang 2 taon dahil masyadong masakit. Ngunit ngayong taon, iginiit ni Isabela. Sinabi ni Nico na susubukan ni Isabela na lumakat ngayong araw, mahinang sabi ni Don Ricardo. Sa tingin ninyo ba ay possible? Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Sa wakas, nagsalita si Dr. Santos. Medical, hindi ito dapat possible. Ngunit pagkatapos nang nakita namin kagabi, hindi ko na alam kung ano ang possible at hindi. Alas 2 ng hapon, nagsimulang dumating ang mga bisita. Pinananatili ni Don Ricardo ang maliit na listahan. Ilang pinsan ni Isabela. 2 sa kanyang pinakamalapit na kaibigan mula bago ang aksidente. At, siyempre, ang lahat ng staff ang bahay na nag-alaga kay Isabela sa lubang maraming taon. Nanatili rin ang mga doktor upang formal na i-monitor ang kalusugan ni Isabela, ngunit sa totoo lang ayaw nilang palampasin ang anumang maaring mangyari. Si Isabela ay nasa hardin, nakasakay sa kanyang wheelchair, nakasuot ng puting damit na nagpapaganda sa kanya na parang isang anghel. Ang kanyang mga kaibigan, sina Sofia at Lucia, ay umiyak nang makita siya at ngayon ay masiglang nag-usap
Ang tatlo tungkol sa eskwela, tungkol sa mga lalaki, tungkol sa lahat ng normal na bagay na pinag-usapan ng ma-12 taong gulang na mga bata. Pinapanood sila ni Don Ricardo mula sa malayo. Ang kanyang puso ay lumalaki sa emosyon nang makita ang kanyang anak na tumatawa ng walang pag-aalala. Alas, 4 hapon dumating ang isang lumang at kalawangin na kotse. Bumaba mula dito si Nico at Lola Elena. Nakasuot ang batangang parehong hiniram na kasuotan kahapon, ngayon ay bagong laba. Nakasuot si Lola Elena ng simpleng ngunit marangal na damit. Nang lumapit sila sa entrada, malinaw ang kaibahan sa pagitan nila at mga bisitang nakasuot ng magagandang damit. Personal silang sinalubong ni Don Ricardo sa pintuan. Maligayang pagdating, sabi niya. At sa unang pagkakataon ay sinabi niya ito nang may tunay na paggalang sa halip na pagmamatas. Salamat sa imbitasyon, sagot ni Lola Elena. Nagdala kami ng regalo para sa bata. Inabot niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa papel ngang pahayagan. Kinuha ito ni Don Ricardo na antik sa kilos. Alam niya na para sa mga tao sa kanilang sitwasyong ekonomiko, ang anumang regalo ay kumakatawan sa isang malaking sakripisyo. Nang makita ni Isabela si Nico, lumiwanag ang kanyang mukha na parang nakita niya ang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang walang katapusang gabi. Dumating ka. Ipinangako kong darating ako, sagot ni Nico habang lumalapit sa kanya. Maligayang kaarawan, Isabela. Tiningnan ng kaibigan ni Isabela si Nico nang may kuryosidad at pagkalito. Malinaw na hindi nila naintindihan kung sino ang mahirap na batang ito o kung bakit tila labis na nasasabik si Isabela na makita siya. Si Nico ang aking kaibigan, paliwanag ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Siya ang pinakamagaling na mananayaw na nakilala ko. Nagpalitan ng tingin sina Sofia at Lucia nang may pagdududa. Ngunit sapat silang magalang upang walang sabihin. Ang hapon ay lumipas na may normal na aktibidad sa kaarawan. Tsake, regalo, laro, ngunit nararamdaman ng lahat ng naroroon ang nakatagong tensyon. Ang pag-asa sa kung ano ang darating. Napangsing ni Don Ricardo na patuloy na nakatingjing si Isabela kay Nico, nananatili sa gilid ni pagdiriwang, tahimik na nagmamazid. Nang magsimulang lumubog ang araw, pininturahan ang kalangitan ng kulay kahel at lilang, lumapit si Lola Elena kay Don Ricardo. Oras na, simple niyang sabi. Naramdaman ni Don Ricardo na sumikip ang kanyang tiyan. Senyales niya ang maempleyado na nagsimulang akayin ang mabisita patungo sa ballroom. Si Isabela ay dinala sa harapan kasama si Nico na naglalakad sa kanyang tabi. Ang sala ay inihanda tulad ng nakaraang gabi, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maraming saksi. Lahat ng bisita, ang staff ng bahay, ang buong medical team, lahat ay nagtipon sa tahimik na paghihintay. Lumapit si Dr. Santos kay Isabela na may dalang monitoring equipment. Isabela, ikokonekta ko muli ang mga sensor na ito sa iyo, okay? Tumango siya, masyadong kinakabahan upang magsalita. Habang nagtatrabaho ang doktor, lumuhod si Don Ricardo sa tabi ng kanyang anak. Prinsesa, malambing niyang sabi habang hawak ang kanyang kamay. Anuman ang mangyari ngayon, gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Hindi dahil sa kaya o hindi mo kayang gawin sa pisikal, kundi dahil sa iyong tapang, iyong pag-asa, iyong espiritu na hindi kailanman nasira. Niyakap ni Isabela siya, nanginginig sa pag-iyak sa parang hindi niya naranasan mula ng libing ni Maria. Natatakot ako, Papa. Paano kung hindi gumana? Paano kung nakataon lang kahapon? Kung gayon, magpapatuloy tayo. Sagot ni Don Ricardo, kahit na ang sarili niyang puso ay takot sa posibilidad na iyon, ngunit kailangan mong subukan. Kailangan mong malaman na sinubukan mo ng buong puso mo. Lumapit si Nico, iniabot ang kanyang kamay kay Isabela. Handa ka na ba? Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha at tumango. Hinawakan niya ang kanyang kamay at muli ang mahiwagang sandaling ang koneksyon na nasaksihan na ng lahat dati. Nagsimulang umawit ang monitor na may aktibidad, nagpapakita ngang imposibleng pagsisynchronize ng dalawang magkahiwalay na nervous system. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad nagsimulang sumayaw si Nico. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mamata at nagsalita na may malinaw na boses na pumuno sa buong sala. Isabela, gusto kong isipin mo ang iyong ina. Natahimik ang sala, naramdaman ni Don Ricardo na para siyang sinuntok sa tiyan. Gusto kong alalahanin mo ang huling beses na sumayaw kayo ng makasama, patuloy ni Nico bago ang aksidente. Alalahanin mo kung ano ang pakiramdam. Alalahanin mo ang kagalakan, ang pagmamahal,
ang koneksyon. Nagsimulang manginig si Isabela. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi ko kaya. Masyadong masakit alalahanin. Alam ko, malambing na sabi ni Nico, ngunit ang sakit na iyong dinadala, ang trauma ng aksidente, ang pagkakasalang makaligtas ng siya ay hindi. Lahat iyon ay nakakulong sa iyong katawan at pinipigilan ang iyong nga binti. Kailangan mong palayain iyon. Gustong putulin ni Don Ricardo. Protektahan ang kanyang anak mula sa sakit na ito, ngunit inilagay ni Lola Elena ang isang kamay sa kanyang balikat, pinananatili siyang tahimik. Hindi gugustuhin na iyong ina na dalhin mo ang pagkakasala na ito, patuloy ni Nico. Hindi niya gugustuhin na manatili kang paralisado, pisikal man o emosyonal. Gugustuhin niya na sumayaw ka. Gugustuhin niya na mabuhay ka. Gugustuhin niya na maging malaya ka. Umiyak ng malakas si Isabela. Ngayon, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lakas ng kanyang sakit, nagpapalaya. At habang umiyak siya, may nangyaring pambihira. Nagpakita ang mga monitor ngang malaking aktibidad, hindi lamang sa kanyang utak, kundi sa buong gulugot niya. Para itong isang ilok na nabara sa loob ang 3 taon na sa wakas ay nakahanap ang daan sa dam. Nagsimulang sumayaw si Nico sa paligid ni Isabela nang may magalaw na maganda at malungkot at punong ganda na lampas sa technical. At habang sumasayaw siya, kumanta siya, hindi mga salita, kundi isang melodiya na parang panahoy at pagdiriwang ng sabay. Sumama si Lola Elena sa kanya. Ang kanyang matandang boses ay naharmonize sa apo. Lumilikha ng musika na tila nagmula sa isang lugar na mas sinauna pa sa panahon. At pagkatapos ay may naramdaman si Isabela. Hindi lang ito kiliti, sa pagkakataong ito ay kumpleto, lubos, hindi may kakaila. Nararamdaman niya ang kanyang nga binti. Nararamdaman niya ang nga kalamnan, ang nga buto, bawat pulgadang kanyang nga hita na patay sa loob ng 3 taon. Nico, bulong niya, ang kanyang boses ay punong pakamangha at takot. Nararamdaman ko sila. Ganap kong nararamdaman ang aking mabinti. Sumabo ang sala sa bulungan ng gulat. Lumapit ang mga doktor, sinusuri ang nga monitor. Ang kanilang nga mukha ay nagpapakitang ganap na pagdududa. Lumuhod si Nico sa harap ni Isabela. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Kung gayon, tumayo ka. Ito ang pinakasimpleng at pinaka-imposibleng tagubilin. Sa loob ngang 3 taon, sinabi ng mga doktor sa kanya na hindi niya kailanman magagawa ito. Sa loob ng 3 taon, tinanggap niya ang katotohanan iyon. At ngayon ang batang ito ay humihiling sa kanya na hamunin ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang katawan. Tiningnan ni Isabela ang kanyang ama. Tumutulo ang luha sa mukha ni Don Ricardo, ngunit tumango siya. Subukan mo, prinsesa. Nandito ako para saluhin ka kung matumba ka. Inilagay ni Isabela ang kanyang kamay sa armrest ng kanyang wheelchair. Mabilis ang kanyang pahinga. Malakas na tumibo ang kanyang puso na nakita ng lahat sa mga monitor. Iniabot ni Nico ang kanyang kamay, hindi para itayo siya, kundi para gabayan siya. At sa pagsisikap na ipinagsama ang bawat onsangang tapang, pag-asa, at kaloban na mayroon siya, itinula ni Isabela ang kanyang sarili pataas. Nangingini ang kanyang nabinti. Sa loob ng isang nakakatakot na segundo, tila babagsak sila. Humagbang pasulong si Dr. Santos, handang mamagitan, ngunit pagkatapos, milagrosong, kahanga-hanga, imposibleng, nanatiling nakatayo ang mabinti ni Isabela. Tumayo siya. Sa unang pagkataon sa loob ng 3 taon, nakatayo si Isabela de la Vega sa kanyang sariling 2 binti. Sumabog ang salasa mga sigaw, iyak, palakpakan. Ngunit halos hindi narinig ni Isabela ang mga ito. Nakatuon siya sa pinakahindi, kapanipaniwalang pakiramdam na naranasan niya ang bigat ng kanyang sariling katawan na sinusuportahan ng mga kalamnan na nakalimutan na niya na mayroon siya. Nakatayo ako, bulong niya na parang hindi makapaniwala sa kanyang sariling masalita. Papa, nakatayo ako. Sa wakas ay nakagalaw si Don Ricardo. Lumapit siya sa kanyang anak, niyakap siya ng may lakas na nagbabanta na sirain siya. Umiyak sa paraang hindi niya kailanman pinayagan na makita ng iba. Aking anak, aking magandang anak. Sumabog ang salasa pagdiriwang. Lumapit ang nabisita, binabati si Isabela, hinahawakan ang kanyang binti na parang kailangan nilang kumpirmahin na totoo ito. Ngunit sa gitnang kaguluhan, tahimik na umatras sina Nico at Lola Elena sa gilid, nagmamasid ng may tahimik na ngiti. Si Dr. Santos ang pumigil sa kanila bago sila makaalis. Sandali, sabi niya na nanginginig ang boses. Kailangan nating intindihin kung ano ang nangyari. Paano ito posible?
Tiningnan siya ni Lola Elena nang may mga matang tila nagtataglay nga siglong karunungan. Gusto mo ba talagang intindihin, Doktor? O gusto mo lang ng isang paliwanag na akma sa iyong mga siyentipikong kategorya? Gusto ko ang totu, sagot ni Dr. Santos. Ang totu, malambing na sabi ni Lola Elena, ay ang katawan ng tao ay mas misteryoso kaysa sa inaamin ng iyong maaklat ng medisina. Ang totu ay may mga koneksyon sa pagitan ng emosyonal na trauma at pisikal na pagbara na nagsisimula pa lang maintindihan ng siyensya. Ang totu ay minsan ang pagaling, ay nangangailangan ng higit pa sa medisina. Nangangailangan ito ng pagmamahal, koneksyon, at ang kagustuhang harapin ang imposible. Lumapit si Dra. Mendoza, ang kanyang mukha ay basa pang luha. Ngunit paano natutunan ni Nico gawin ito? May iba pa bang katulad niya? Maari ba siyang magturo sa iba? Tiningnan ni Nico ang kanyang lola na tumango ng may pag-apruba. Ang aking ina ay may regalo, simulang bata. Nararamdaman niya ang sakit ng ibang tao na parang kanya. Kapag sumasayaw siya kasama ang isang taong naghihirap sa pisikal o emosyonal, kaya niya silang tulungan na palayain ito. Hindi laging gumagana. Hindi niya kayang pagalingin ang lahat, ngunit kaya niyang tulungan ang mahanda ng gumaling. At itinuro niya sa iyo, tanong ni Dr. Garcia, ang psychologist ay malinaw na nabihani. Itinuro niya sa akin na makinig. Sagot ni Nico, na makinig hindi lamang sa aking matainga, kundi sa aking puso, na maramdaman kung saan nakakulong ang sakit sa katawan ng isang tao, na gamitin ang paggalaw, ang musika, ang koneksyon upang tulungan itong palayain. Lumapit si Don Ricardo, hawak pa rin si Isabela. Bakit Isabela? Sa lahat ng tao na kaya mong tulungan. Bakit sa amin ka lumapit? Si Lola Elena ang sumagot. Dahil kailangan ninyong tulong, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Don Ricardo, sa loob ng maraming taon ay ginamit mo ang iyong yaman bilang kalasag laban sa sakit. Tinrato mo ang matao ayon sa kanilang pera at estado, naniniwala na ginagawa ka nitong nakahihigit. Ngunit ang sakit ay hindi nagtatangi, ang pagdurusa ay walang pakialam sa mga bank account. Ang mga salita ay tumama kay Don Ricardo na parang mga sampal, ngunit hindi niya ito itinanggi. Ginugol niya ang sapat na araw kasama sina Nico at Elena upang malaman na tama sila. Kailangan ni Isabela na gumaling sa pisikal, patuloy ni Lola Elena. Ngunit kailangan mong gumaling dito. Hinawakan niya ang kanyang sariling dibdib kung saan naroon ang puso. Kailangan mong matutunan na makita ang halaga sa mga hindi inaasahang lugar. Kailangan mong matuto ng kababaang loob. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. At natutunan ko iyon. Alam ang Diyos na natutunan ko iyon. Sa sandaling iyon, isang empleyado ang nerbiyosong lumapit. Don Ricardo, may mga reporter sa labas. May nakpaalam marahil sa kanila tungkol sa nangyari. Humihingi silang kausap ka. Napakunot ang noni Don Ricardo. Paano nila nalaman agad? Malamang ay may isa sa mga bisita ang nagpost sa social media, sagot ng empleyado. Tinatawag nila itong milagro sa Mansion de la Vega. Natigilan si Dr. Santos. Don Ricardo, kung ito ay magiging pampubliko bago natin ito madokumento ng maayos. Bago natin magawa ang mga kinakailangang pag-aaral putol ni Lola Elena na may matalim na boses. Takot ka ba na hindi mo maangkin ang kredito para sa milagro? Takot ka bang umamin na nasaksihan mo ang isang bagay na hindi may paliwanag ng iyong medikal na edukasyon? Hindi iyan, protesta ni Dr. Santos. Kung may intindihan namin kung ano ang nangyari dito, matutulungan namin ang milyon-milyong tao na may katulad na pinsala. Hindi niyo ito maaring eyebottle? Matatag na sabi ni Nico, hindi niyo ito maaring gawing medical na pamamaraan o treatment protocol. Ang nangyari dito ay natatangi para kay Isabela sa sandaling ito. Sa mga partikular na sitwasyong ito, bawat tao ay iba, bawat pagaling ay iba. Ngunit tiyak na may mga prinsipyo na maaring may lapat, simula ni Dra. Mendoza, may isang prinsipyo, sabi ni Lola Elena. Ang pag-ibig ang nagpapagaling. Ang tunay na koneksyon ang nagpapagaling. Ang makita ang matao bilang kumpletong kaluluwa sa halip na sirang katawan. Nagpapagaling. Ngunit hindi iyan maaring ipatent o ibenta. Hindi ba? Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa mga doktor. Alam nilang tama siya, kahit masakit aminin. Gumawa ang desisyon si Don Ricardo. Hindi ako makikipag-usap sa mga reporter. Hindi ngayon. Ngayon ang kaarawan ng aking anak at karapat-dapat siyang ipagdiwang ng walang nagiging media spectacle. Ngunit sa huli, iginiit ni Dr. Santos. Lalabas ang kuwento at kapag nangyari iyon,
magkakaroon ng mga tanong, mga hiling, mga desperadong tao na naghahanap ng kaparehong milagro. Kung gayon, sasabihin natin sa kanila ang totoo, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Lahat ay bumaling upang tingnan siya. Sasabihin natin sa kanila na posible ang pagaling. Ngunit nangangailangan ito ngang higit pa sa medical na paggamot. Nangangailangan ito ngang pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, at ang kagustuhang harapin ang sakit na iniwasan natin. Pinanut ni Don Ricardo ang kanyang anak na may pagmamalaki at pagkamangha. Nang mawalan siya nga kayahang gamitin ang kanyang mabinti, siya ay 18 taong gulang na bata. Ngayon sa edad na 12, siya ay nagmature sa mga paraan na hindi niya napansin. Binago siya ng pagdurusa, hindi sa 1 taong mapait, kundi sa 1 taong matalino na lampas sa kanyang edad. Tama ka, prinsesa, malambing niyang sabi. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat ng bisita, matapos umuwi ang nga doktor upang suriin ang kanilang imposibleng datos, matapos maglinis ang staff ng bahay, natagpuan ni Don Ricardo ang kanyang sarili na mag-isa sa hardin kasama sina Nico at Lola Elena. Mayroon akong hindi naiintindihan, sabi niya. Bakit hindi kayo naningil? Maari sana kayong humingi ng anumang halaga ng pera para sa ginawa ninyo. Alam ng Diyos na babayaran ko ang anuman. Ngumiti si Nico. Hindi mabibili na pera ang ginyalok namin, Don Ricardo, at ang maninjil para dito ay makakazira sa regalo. Ngunit malinaw na kailangan ninyo ng pera. Ginalaw ni Don Ricardo ang kanyang kamay patungo sa luma na damit ni Nico, patungo sa simpleng damit ni Elena. Nabubuhay kayo sa kahirapan habang mayroon kayong pambihirang regalong ito na maaring magpayaman sa inyo. Mayaman kami, matatag na sagot ni Lola Elena. Mayaman sa layunin, mayaman sa pag-ibig, mayaman sa kagalakan ng pagtulong sa iba. Ang iyong uri ngang yaman, pera at pag-aari, ay hindi namin interesado. Umupo si Don Ricardo sa isa sa mga bangko nga hardin. Nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Marami kayong naituro sa akin sa loob lamang ng ilang araw na ito. Ipinakita ninyo sa akin na ako ay isang mayabang na hangal na nalilito ang pera sa halaga ng tao. Hindi ka hangal, sabi ni Lola Elena habang umupo sa tabi niya. Ikaw ay isang lalaki na nakalimutan kung ano ang tunay na mahalaga, ngunit naalala mo na, iyan ang mahalaga. Gusto kong gumawa ng isang bagay. Sabi ni Don Ricardo, gusto kong magbago. Hindi lamang sa kung paano ko trinato ang mga tao, kundi sa kung paano ko ginagamit ang aking yaman. Gusto kong magkaroon ito ng kahulugan. Kung gayon, gawin mo itong magkaroon kahulugan. Simple sagot ni Lola Elena. Tiningnan ni Don Ricardo ang mansyon. Nakikita si Isabela sa bintana ng kanyang silid. Nagsasanay siyang lumakad kasama si Aling Nena. Hawak siya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa determinasyon at kagalakan. Gagawa akong isang bagay, sabi niya. Isang pundasyon upang tulungan ang mga kapamilya na hindi kayang bayaran ang uri ng medical attention na natanggap ni Isabela, upang pondohan ang pananaliksik tungkol sa mga alternatibong paraan ng pagaling, upang suportahan ang mga therapist na katulad ninyo na gumagawa ng trabaho na binabalewala ng conventional medicine. Iyan ay isang marangal na pananaw, sabi ni Lola Elena, ngunit gagawin mo ba iyon dahil tunay mong gustong tumulong o dahil gusto mong tubusin ang iyong nakasalang konsensya? Pinag-isipan ni Don Ricardo ang tanong ng tapat. Pareho, siguro. Masama ba iyon? Hindi, ngumiti si Lola Elena. Ang perpektong motibasyon ay bihira. Ang mahalaga ay ang aksyon. Si Nico ay nagmamasid sa mga bituin, ngunit ngayon ay nagsalita. Don Ricardo, mayroon pang kailangan mong intindihin. Ano? Kailangan ni Isabela na magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang nangyari ngayon ay ang simula, hindi ang katapusan. Ang kanyang binti ay nagigising, ngunit kailangan niya ng ilang buwan ng pagsasanay upang ganap na mabawi ang kanyang lakas at koordinasyon. Hahayaan ko si Monica na makatrabaho siya araw-araw, simula ni Don Ricardo. Hindi, putol ni Nico. Matutulungan ni Monica sa pisikal na aspeto, ngunit kailangan ni Isabela na magpatuloy sa pagtatrabaho sa emosyonal na aspeto din. Malaki ang trauma na pinalaya niya ngayon, ngunit marami pa. 3 taon ng sakit, takot, pagkakasala, hindi iyon nawawala sa isang session. Magpapatuloy ka bang makatrabaho siya? Tanong ni Don Ricardo nang may pag-asa. Napalitan ng tingin sina Nico at ang kanyang lola. Salup ngang ilang panahon, ngunit sa huli ay kailangan ni Isabela na matutunan kung paano gawin ang trabahong ito para sa kanyang sarili. Kailangan niyang matutunan na maging kanyang sariling manggagamot.
Tumango si Don Ricardo, naiintindihan ang karunungan sa mga salitang iyon. Hindi sila maring umasa kay Nico magpakailanman. Kailangan ni Isabela na bumuong ang kanyang sariling lakas, kanyang sariling kakayahan sa pagaling. May isa pang bagay, sabi ni Lola Elena habang tumatayo. Kailangan mong malaman na ang ginawa ni Nico ngayong araw ay nag-iwan sa kanya ng pagod. Ang pag-channel ganong uri ng enerhiya, ang pagkonekta ng napakalalim sa sakit ng ibang tao, ay may kapalit. Tiningnan ni Don Ricardo si Nico na may pag-aalala, napansin ngayon kung gaano kaputla ang bata, kung paano siya bahagyang nanginginig. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Don Ricardo, sagot ni Nico. Kailangan ko lang magpahinga. Agad na tumayo si Don Ricardo. Manatili kayo rito. Ngayong gabi ay marami tayong ekstrang silid pakiusap. Nagsimulang magprotesta si Lola Elena, ngunit itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hindi ito kawanggawa, ito ay pasasalamat. At Totu, kailangan kong malapit kayo, hindi lamang para kay Isabela, kundi para sa akin. Marami pa akong dapat matutunan mula sa inyo. Tiningnan ni Lola Elena ang kanyang apo, na mahinang tumango. Sige, sabi niya sa huli, para ngayong gabi. Habang inakay sila ni Don Ricardo patungo sa mansyon, may napagtanto siyang mahalaga. Ginugol niya ang kanyang pang-adultong buhay sa paniniwala na siya ang may lahat ng sagot dahil mayroon siyang lahat ng pera. Ngunit ang 2 taong ito, isang batang kalye at ang kanyang matandang lola, ay nagturo sa kanyang higit patungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa loob lamang ng ilang araw kaysa sa natutunan niya sa loob ng dekada ng tagumpay sa negosyo. At bukas, kapag nalaman ng mundo ang himala na nangyari sa Mansion de la Vega, magbabago muli ang lahat. Ngunit sa ngayon, sa perpektong sandaling itong gabi, mayroon lamang pasasalamat, pagkamangha, at ang tahimik na pangako na maging mas mahusay kaysa sa dati. Dumating ang umaga na may tunog ng news helicopter na lumilipat sa ibabaw ng Mansion de la Vega. Nagising si Don Ricardo alas 6, hindi dahil sa ingay, kundi dahil pumasok si Isabela sa kanyang silid, dahan-dahang lumalakad, nakasandal sa mga dingding, ngunit lumalakat na may luhang kagalakan na dumadaloy sa kanyang mukha. Papa, bulong niya. Lumakad ako mula sa aking silid patungo dito mag-isa. Niyakap ni Don Ricardo siya, nararamdaman ang pasasalamat na napakalalim na wala siyang salita upang ipahayag. Nang bumaba sila ng makasama sa dining room, si Isabela ay nakasandal sa kanyang braso. Nakita nila sina Nico at Lola Elena nagising na at umiinom ng kape kasama si Aling Nena. Gusto mundo na malaman kung ano ang nangyari. Imporma ni Aling Nena habang ipinapakita ang kanyang telepono. Pumuto ang social media sa mga spekulasyon. Paralisado ang bata, nakalakad matapos ang 3 taon. Milagro sa mansyon, negi, milyonaryo. Misteryosong manggagamot, pinagaling ang anak ng magnate. Tumawag si Dr. Santos alas 7, sabi ni Don Ricardo. Mayroon siyang hindi bababa sa 20 news team sa labas ng iyong ari-arian. Nakikipag-ugnayan ang mga ospital sa buong mundo sa akin, humihingi ng impormasyon. Kailangan nating gumawa na opisyal na pahayag. Tiningnan ni Don Ricardo sina Nico at Elena. Humihingi ng gabay. Tumango si Lola Elena. Oras na para magsalita, ngunit tandaan ang buong katotohanan, hindi lamang ang bahagi na nagpapabuti sa iyo. Alas 1:00 ng umaga, nag-organisa si Don Ricardo ng press conference sa mga hardin ng kanyang mansyon. Napuno ang espasyo ng mga reporter mula sa national at international channels. Mga kamera ay nag-broadcast, live sa milyon-milyong manonood. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang komposisyon ng panel. Si Don Ricardo ay nakaupo sa gitna, ngunit sa kanyang tabi ay si Isabela sa kanyang wheelchair, si Nico sa kanyang hiniram na kasuotan, si Lola Elena sa kanyang simpleng damit, at ang buong medical team na nakasaksi sa pangyayari. Magandang umaga, simula ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nakakagulat na mapagpakumbaba para sa isang lalaki na kilala sa kanyang kayabangan. Bago ako magsalita tungkol sa nangyari sa aking anak, kailangan kong magbigay ng pampublikong pagtatapat. Tumigil ang bulungan ng mga reporter. Hindi ito ang inaasahan nila. Sa loob ng maraming taon, ako ay isang masamang tao. Tinrato ko ang nga tao ayon sa kanilang bank account. Hinama ko ang maitinuturing kong mas mababa dahil sa kanilang kalagayan sa ekonomiya. Naniwala ako na ang aking yaman ay nagpapahusay sa akin bilang isang tao. Huminto si Don Ricardo, bahagyang nangingini ang kanyang boses, at lubos akong nakamali.
Itinuro niya si Nico. Ang binatilyong ito ay dumating sa aking pintuan 1 linggo na ang nakakaraan. Siya ay walang sapin sa paa. Punit-punit ang kanyang damit, malinaw na nabubuhay sa kahirapan, at trinato ko siya ng may malupit na pahamak. Tinawag ko siyang pulubi. Kinutya ko siya. Halos pinaalis ko siya sa aking ari-arian. Si Nico ay nanatiling nakaupo ng tahimik. Walang hiya o galit sa kanyang ekspresyon. Ngunit lumalabas na ang batang ito na hinusgahan ko na walang halaga ay may taglay na isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin lahat ng aking pera ang kakayahang magpagaling, hindi lamang ang katawan ng aking anak, kundi ang aking sariling kaluluwa na nabubulok dahil sa kayabangan. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ama, pinisil ito ng may suporta. Nagpatuloy si Don Ricardo, ngayon ay malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Ang aking anak na si Isabela ay paralisado sa loob ng 3 taon pagkatapos ng aksidente na kumitil din sa buhay ng aking asawang si Maria. Gumastos ako ng milyon-milyon sa pinakamagagaling na doktor sa mundo. Lahat sila ay sinabi sa akin ang parehong bagay. Hindi na siya kailanman makakalakad muli. Tiningnan niya ang kanyang medical team na tumango bilang kumpirmasyon at tama sila ayon sa lahat ng conventional medical knowledge. Sumandal si Dr. Santos sa mikropono. Bilang isang neurosurgeon na may 30 taong karanasan, maari kong kumpirmahin na ang pagaling ni Isabela ay lumalaban sa lahat ng medical na paliwanag na alam ko. Sinuri ko ang data kasama ang mga kasamahan sa pinakamagagaling na institusyon sa mundo. Walang makapapaliwanag nito ng siyentipiko. Kung gayon, paano ninyo ito ipinapaliwanag? Tanong ng isang reporter. Si Lola Elena ang unang nagsalita. Ang kanyang matanda ngunit malakas na boses ay malinaw na umabot sa mga mikropono. Ipinapaliwanag nila ito sa pagamin na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa naiintindihan ng siyensya, na ang katawan ng tao ay may mga kakayahan sa pagaling na lampas sa itinuturo nga aklat ng medisina, na ang pag-ibig, ang koneksyon, ang kagustuhang harapin ang malalim na trauma ang mabagay na ito ay may tunay na kapangyarihan. Sinasabi mo ba na ito ay isang himala? Iginiit ng isa pang reporter. Sinasabi ko, sagot ni Lola Elena, na depende iyan sa kung paano mo tutukuyin ang himala. Kung ang himala ay nangangahulugang supernatural na interbensyon ng Diyos, hindi ko iyan makumpirma. Kung ang himala ay nangangahulugang pag-activate ng natutulo na kakayahan ng katawan ng tao sa pamamagitan ng mga paraan na binabalewala ng conventional medicine, kung gayon humingi ngang pahintulot si Isabela na magsalita. Inayos ni Don Ricardo ang mikropono para sa kanya. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw at walang takot. Gusto kong maintindihan ng nga tao ang isang mahalagang bagay. Hindi lang basta inilagay ni Nico ang kanyang makamay sa akin at magically akong pinagaling. Mas mahirap iyon kaysa doon. Huminto siya, nagtipon ng tapang. Sa loob ng 3 taon, dinala ko ang pagkakasala sa aksidente, pagkakasala sa makaligtas ng namatay ang aking ina. Ang pagkakasala na iyon ay nabubuhay sa aking katawan bilang isang bigat na pumipigil sa aking mga binti. Ang lubos na katapatan ni Isabela ay nagpatahimik sa mga reporter, sinisipsip ang bawat salita. Tinulungan ako ni Nico na palayain ang pagkakasala na iyon. Tinulungan niya akong patawarin ang aking sarili at nang gawin ko iyon, naalala ng aking katawan kung paano gumalaw, ngunit ang emosyonal na pagaling na iyon ay kasing halaga en anumang pisikal na pagaling. Pinanood ni Don Ricardo ang kanyang anak ng may pagkamangha at pagtataka. Ang bata na nawalan ng kanyang ina at mga binti ay lumabas mula sa pagdurusa hindi sirang-sira, kundi napakalakas. Tinanong ng isang reporter ang hindi may wasang tanong. Nico, kaya mo bang pagalingin ang ibang tao? Dapat bang makipag-ugnayan sa iyo ang mapamilya na may mamahal sa buhay na paralisado? Bago pa makasagot si Nico, 12 ng boses ang sumabog na may iba't ibang bersyon ng parehong tanong. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang makamay, humihingi ng katahimikan. Iyan ang eksaktong maling tanong, matata niyang sabi. Si Nico ay hindi isang produkto na maari ninyong ubusin, hindi siya isang serbisyo na maari ninyong bilhin. Ang ginawa niya para kay Isabela ay natatangi para sa kanya. Sa partikular na sandaling iyon, sa kanyang nga partikular na sitwasyon. Tumango si Nico habang direktang nagsasalita sa mga kamera. Hindi ko kayang pagalingin ang lahat. Hindi ako isang magical healer. Ako ay isang tao lamang na natutong makinig sa wika ng katawan at kaluluwa. Ang ilang tao ay handa ng gumaling, ang iba ay hindi.
at wala sa aking kapangyarihan ang magpasya kung sino ang sino. Ngunit, dagdag ni Lola Elena, ang matututunan ninyo mula sa kwentong ito ay na possible ang pagaling kapag pinagsama natin ang conventional medicine sa pag-aalaga sa emosyonal at espiritual na kapakanan. Kapag tinrato natin ang mga tao bilang kumpletong nilalang, hindi lamang bilang sirang katawan. Ginawa ni Don Ricardo ang kanyang huling anunsyo. Kaya ko nililiha ang Fundación Maria at Isabela de la Vega. Maglalaan ito ngang 50 milyong piso sa simula para sa 3 layunin. Una, upang pondohan ang medikal na paggamot para sa mga pamilya na hindi kayang bayaran ito. Pangalawa, upang suportahan ang pananaliksik sa koneksyon sa pagitan na emosyonal na trauma at pisikal na kondisyon. Pangatlo, upang magtatag ng holistic healing centers na magsasama ng conventional medicine sa mga alternatibong therapy. Sumabog ang silid sa mga tanong, ngunit itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Mayroon pa akong isang huling bagay na kailangan kong gawin sa publiko. Tumayo siya, lumakad patungo sa kinaroroonan ni Nico at lumuhod sa harap ng bata. Ang kilos, isang makapangyarihang lalaki na lumuhod sa harap ng isang mahirap na bata, ay nakunan ng 12 ng kamera at magiging iconic. Nico, sa harap ng lahat ng saksing ito, humihingi ako ng tawad. Patawad sa pahusga sa iyo. Patawad sa aking kayabangan. Patawad sa halos pagkakait sa aking anak ng himalang ito dahil sa aking bulak na pagmamalaki. Nanginginig ang kanyang boses at nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa pagkakitang halaga sa amin nang hindi ko nakita ang halaga sa iyo. Salamat sa iyong pasensya sa aking kamangmangan. Salamat sa pagbabalik sa akin ng aking anak. Inilagay ni Nico ang kanyang kamay sa balikat ni Don Ricardo. Hindi ko kailangan ang iyong tawad, Don Ricardo. Nakuha mo na iyan sa iyong makilos. Tumayo ka. Nang tumayo si Don Ricardo, dahan-dahan ding tumayo si Isabela. Nakasandal sa armrest ng kanyang wheelchair. Ngunit tumatayo ng walang tulong. Nakunan ng mga kamera ang sandali. Isang bata na hindi dapat makatayo. Nakatayo sa pamamagitan ng purong determinasyon. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay, sabi ni Isabela at sa harap ng matangang mundo, lumakat siyang 5 hakbang patungo kay Nico. Nanginginig ang kanyang mahakbang, hindi perpekto, ngunit mahakbang iyon. At nang makarating siya sa kanya, niyakap siya ni Nico habang umiyak siya sa kanyang balikat. Walang mata ang tuyo sa hardin. Ang mamatatapang na reporter na na-cover ng digmaan at kalamidad ay umiyak ng hayagan. 3 buwan pagkaraan, ang Fundación Maria at Isabela de la Vega ay nagbukas ng kanilang unang holistic healing center sa lugar kung saan nakatira sina Nico at Elena. Ang gusali, ganap na inayos ngunit pinapanatili ang koneksyon sa komunidad, ay nag-alok ng libreng serbisyong medikal na sinamahan ng dance, art, music therapy at emosyonal na pagpapayo. Si Isabela ay lumalakat na ngayon ng walang tulong, bagaman gumagamit siya ng tungkot sa mga mahihirap na araw, ngunit mas mahalaga kaysa sa kanyang pisikal na pagaling ay ang kanyang pagbabago. Bilang isang masigasig na aktivista, nagbibigay siya ng lektura sa mga paralan at ospital tungkol sa trauma, pagaling at hindi kailanman nawawalan ng pag-asa. Ganap na binago ni Don Ricardo ang kanyang kadena ng mga ospital. Nag-aalok na sila ngayon ng sliding scale payment batay sa kita. Sinisigurado na walang tatanggihan dahil sa kakulangan ng pera. Kumuha siya nga holistic therapist upang makatrabaho ang mga conventional doctor at personal na binibisita ang bawat klinika buwan-buwan. Nakikipag-usap sa mga pasyente, natututunan ang kanilang mga kwento, pinapaalala ang kanyang sarili na sa likod ng bawat medical record ay may isang kumpletong tao. Patuloy na namuhay ng simple sina Nico at Elena. Tinanggihan ang alok ni Don Ricardo na bilhan silang malaking bahay o bigyan silang pera. Mayroon kami ng kailangan namin, iginiit ni Lola Elena. Ngunit tinanggap nila na makatrabaho ang pundasyon. Nagtuturo sa ibang matrapis ng mga holistic healing method. 1 taon bago tuluyang talunin ng kanser si Nico, ang anibersaryo ng aksidente na nagpabago sa lahat. Sina Don Ricardo, Isabela, Nico at Elena ay makasama sa sementeryo. Bumibisita sa libingan ni Maria. Nagdala si Isabela ng mga puting rosas, ang paborito ng kanyang ina. Maingat niya itong inilagay sa lupa, pagkatapos ay tumayo siya, nang walang tulong, nang walang tungkot, ganap na balansa. Mama, malambing na sabi ni Isabela. Alam kong nakikita mo ako. Alam kong kasama kita sa buong paglalakbay na ito. Gusto kong malaman mo na sa wakas ay natuto na akong sumayaw muli.
hindi tulad ng dati. Iba na ngayon, ngunit maganda ito sa sarili nitong paraan. Pagkatapos ay gumawa siya ng sang bagay na nagpaluha kay Don Ricardo. Nagsagawa siya ng simpleng piruet. Hindi ito perpekto. Ang kanyang mabinti ay wala pa ring lakas na mayroon sila dati. Ngunit ito ay sayaw, ito ay buhay, ito ay tagumpay. Lumapit si Nico at iniabot ang kanyang kamay. Payagan mo ako? Inawakan ni Isabela ang kanyang kamay at makasama silang sumayaw sa harap ng libingan ni Maria. Isang simple, maganda, puno ngang pasasalamat at alaala na sayaw. Pinanot ni Don Ricardo ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Nararamdaman ang presensya ng kanyang asawa na hindi pa niya kailanman naramdaman. Nang matapos sila, nagsalita si Lola Elena. Ipinagmamalaki ka ni Maria, bata, kayong dalawa. Tiningnan niya si Don Ricardo. Nakita niya ang lahat ng paglago, ang lahat ng pagbabago, at siya ay nasa kapayapaan. Paano mo nalaman? Tanong ni Don Ricardo. Ngumiti si Lola Elena ng misteryoso. Ang ilang bagay ay basta alam na lang. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, may napansin si Don Ricardo. Bahagyang pilay si Nico. Ayos ka lang ba? Ang bata, na ngayon ay mas matangkad sa 13 taong gulang, ay ngumiti, ngunit may kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Ayos lang ako, Don Ricardo. Ngunit inilagay ni Lola Elena ang isang kamay sa braso ni Don Ricardo, pinatigil siya. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Malambing niyang sabi habang naglalakad sina Nico at Isabela sa unahan. Ang aking apo ay may kaparehong regalo ng kanyang ina, ngunit mayroon din siyang kaparehong sakit. Naramdaman ni Don Ricardo na parang huminto ang mundo. Ano? Cancer, simple sabi ni Lola Elena. Tulad ng kanyang ina, sabi nga doktor ay mayroon siyang marahil 2 taon. Hindi. Naramdaman ni Don Ricardo ang takot. Kaya nating gamutin siya. Mayroon akong pinakamagagaling na oncologist. Babayaran ko ang anuman. Sinubukan na namin, malambing na putol ni Lola Elena. Si Nico ay sumailalim sa paggamot sa loob ng 6 na buwan, kaya siya lumapit sa inyo nang gawin niya. Alam niya na limitado ang kanyang oras. Gusto niyang tulungan ang huling tao bago maging huli ang lahat. Tiningnan ni Don Ricardo si Nico, na ngayon ay tumatawa kasama si Isabela tungkol sa isang bagay. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kagalakan sa kabila ng pagdadala ng hatol ng kamatayan. Hindi siya maaring mamatay, bulong ni Don Ricardo, hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Lahat tayo ay namamatay sa huli, sabi ni Lola Elena. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin sa oras na mayroon tayo. Pinili ni Nico na gamitin ang kanyang oras sa pagbibigay ng pag-asa. Maari bang humingi ng mas magandang pamana? Naramdaman ni Don Ricardo na siya ay wasak. Ngunit mayroon din siyang naintindihang malalim. Itinuro sa kanya ni Nico na ang halaga ng isang buhay ay hindi sinusukat sa tagal nito kundi sa epekto nito. Kinagabihan, tinipon ni Don Ricardo ang kanyang pinakamagagaling na medical team. Gusto kong italaga ninyo ang lahat ng kinakailangang resources sa paggamot kay Nico. Hindi ko alintana ang gastos. Walang sawang nagtrabaho ang doktor at bagaman hindi sila makapagbigay ng pangakong lunas. Nagawa nilang pahabay ng malaki ang prognosis ni Nico. Pagkalipas NG 5 taon, ang katapusan, nakatayo si Don Ricardo de la Vega sa entablado NG pinakaprestigiyosong Teatro Sabanza. Sa upuan ng karangalan ay si Lola Elena, halos 90 taong gulang na ngayon, ngunit may mamatang nakniningning pa rin. At sa entablado, gumagawa ngang pangunahing papel sa isang profesional na production ng ballet, ay si Isabela de la Vega. 17 taong gulang na ngayon, maganda, malakas, ganap na gumaling. Nang matapos ang kanyang solo, sumabog ang teatro sa isang standing ovation na tumagal ngang 5 buong minuto. Yumuko si Isabela, may luha sa kanyang mata, nakahanap sa madla hanggang makita niya ang kanyang ama. Mahal kita, tahimik niyang binikas. Mas mahal kita, Don Ricardo, sagot niya sa parehong paraan. Pagkatapos ngang palabas, sa kanyang dressing room na puno ng bulaklak, hinawakan ni Isabela ang isang litrato. Ito ay mula sa kanyang huling pagtatanghal kasama si Nico, na kinunan 1 taon bago tuluyang talunin ng kanser si Nico sa edad na 18. Ipinangako kong sasayaw ako muli, bulong ni Isabela sa litrato. Ginawa ko iyon para sa iyo, lahat ito ay para sa iyo, niyakap siya ni Don Ricardo. Ipagmamalaki ka niya. Alam ko, ngumiti si Isabela sa kanyang ngaluha. Dahil itinuro niya sa akin na ang sayaw ay hindi kailanman tungkol lamang sa mga binti o teknikal, tungkol ito sa kaluluwa. At hanggat buhay ang aking kaluluwa, patuloy akong sasayaw. Sa labas,
Sa gabing puno NG, bituing, tiningnan, ni Don Ricardo ang galangitan. Ang Fundasyong Maria at Isabela ay nakatulongi sa mahigit 50,000 tao. Ganap niyang binago ang kanyang paraan ng paggawaing negosyo. Trinato ang bawat empleyado ng may dignidad. Si Isabela ay naging hindi lamang isang mananayaw, kundi isang pandaigdigang tagapagsalita para sa mga nakaligtas sa trauma. At lahat ay nagsimula sa isang batang walang sapin sa paa sa kanyang pintuan, nag-aalok ng imposible. Salamat, Nico, bulong ni Don Ricardo sa mga bituin, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na mga himala ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng lahat, nanggagaling ito sa pagbibigay ng lahat. At sa isang lugar, sa mahiwagang espasyo sa pagitan ng alaala at walang hanggan, isang bata ang sumasayaw ng malaya sa sakit, malaya sa karamdaman, malaya sa wakas. Alam na ang kanyang pamana ay nagpapatuloy sa bawat hakbang na ginagawa ni Isabela, sa bawat buhay na hinahawakan ng pundasyon, sa bawat puso na natututo. Makita ang halaga kung saan dati ay kahirapan lamang ang nakikita. Dahil sa huli iyon ang tunay na mahika. Hindi ang kapangyarihan na palakarin ang naparalisado, kundi ang kapangyarihan na makita na mga bulag ang puso at ang himalang iyon ay magtatagal magpakailanman.